Ako ay lubos na sawi. Nawala ang aking tahanan at wala na akong kahit isang kusing. Ama, anong klaseng anak ang magkukunwaring hindi kilala ang kanyang mga magulang? Pumasok ka. Sa loob ng isang lumang kainan ng lugaw sa isang liblib na eskinita ng Bulacan, may isang matandang lalaki na may tuyong balakubak sa buhok at nakasuot ng punit-punit na damit na puno ng mantsa. Sa paningin ng sinuman, siya ay isang pulubi. Ngunit ang tunay na pagkatao ng lalaking ito ay si Ginoong Don Emilio Mio Ramos, isa sa pinakamayayamang negosyante sa Pilipinas na may bilyon-bilyong ari-arian sa industriya ng konstruksiyon. 12 taon na ang nakararaan, pinalayas niya ang kanyang manugang na si Aling Nena dahil lang sa pagiging mahirap nito. Ngayon, bumalik si Ginoong Don Emilio Ramos upang hanapin si Aling Nena, at ang suot niya ay ang pinakamaruming damit sa mundo. Ako ay lubos na sawi. Nawala ang aking bahay at wala na akong kahit isang kusing. Sinubukan ni Don Emilio na subukan si Aling Nena sa pamamagitan ng pagsisinungaling, paano kaya siya tatratuhin ng kanyang manugang. Ngunit nang makita ni Don Emilio ang inabot ni Aling Nena, bumagsak siya at umiyak ng malakas sa lugar na iyon. Ito ay inipon ko sa loob ng 12 taon, unti-unti, para sa kalusugan mo, ama. Sa loob ng lumang bankbook, may mga bakas ng regular na pag-iipon ng 1,000 at 2,000 pesos 2,000 bawat buwan. At ang mga mensahe na nakasulat sa seksyon ng talaan, ingatan mo ang iyong kalusugan, ama. Bayad sa pagkain ng aming ama. Ngunit ang gulat ay hindi nagtapos doon. Ang tunay na pagkatao ni Aling Nena na nalaman ni Don Emilio ay isang lihim ng tadhana na nagsimula hindi 20 taon kundi 40 taon na ang nakararaan. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, pakisabi kung saan ka nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay magustuhan mo ang pakikinig sa nakakaintrigang kuwentong ito. Naway mapuno ng swerte at pagpapala ang lugar na iyon. Kaya, magsisimula na tayo ngayon. Si Don Emilio ay isa sa mga nangungunang negosyante sa konstruksiyon sa Pilipinas, isang taong nabuhay sa paniniwala lamang sa salapi at kapangyarihan. Hindi niya nakikita ang tao sa kanyang mga mata, tanging ang benepisyo lamang na maibibigay ng taong iyon sa kanya. 12 taon na ang nakaraan, isang taglagas, dinala ng kanyang anak na si Joel ang isang babae, Tay. May ipapakilala ako. Asawa ko, si Nena. Yumuko si Nena ng malalim at bumati. Magandang araw po, Tay. Ako po si Nena. Lumamig ang tingin ni Don Emilio. Ang lumang damit ni Nena, ang kanyang magaspang na kamay, ang kanyang mahiyain na kilos lahat ng iyon ay nakita lamang ni Don Emilio bilang salitang kahirapan. Joel, sandali, lumapit ka rito. Pumasok si Don Emilio sa opisina at nagsalita sa kanyang anak na may matalim na boses. Anong background ng pamilya ng babaeng iyan? Nasaan ang kanyang mga magulang, at gaano karami ang kanyang ari-arian? Tay, lumaki po si Nena sa bahay ampunan. Ngunit siya po ay tunay na mabait at dalisay na tao. Ano, bahay ampunan? Nabaliw na ba ako? Ang anak ko, isang pulubi, ay mangangahas na pumasok sa aming pamilya? Nagalit si Don Emilio at inutusan si Joel na itaboy agad si Nena. Ngunit tumanggi si Joel sa utos ng kanyang ama. Tay, mahal ko po si Nena. Hindi po ako mabubuhay kung wala si Nena, wala kang matatanggap kahit isang kusing mula sa aking kayamanan. Kaya, nagsimula si Joel at Nena sa kanilang buhay mag-asawa sa isang maliit na inupahang silid ng walang pagpapala ni Don Emilio. Hindi man lang tinulungan ni Don Emilio ang kanyang anak. Ngunit masaya ang dalawa. Nagtrabaho si Joel sa isang maliit na kumpanya ng konstruksiyon at si Nena ay nagtrabaho sa isang kainan upang pamahalaan ang kanilang sambahayan. Mahirap sila, ngunit ang pagmamahala nila sa isa't isa ay mas masagana kaysa sa anumang bagay sa mundo. Lumipas ang isang taon. Isang madaling araw ng taglamig, nakatanggap si Don Emilio ng tawag sa telepono. Presidente, ang inyong anak na si Joel. Ay. Si Joel ay nasagasaan ng bakal sa isang aksidente sa construction site. Pagdating ni Don Emilio sa ospital, patay na si Joel. Umiiyak ng malakas si Nena sa labas ng morgue. Mahal ko, gumising ka. Pakiusap. Tiningnan ni Don Emilio ang malamig na mukha ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay napunit ang kanyang puso. Ngunit dahil hindi niya alam kung paano ipahayag ang kalungkutan, pinili ni Don Emilio ang galit. 3 araw matapos ang libing, ipinatawag ni Don Emilio si Nena sa mansyon. Aling Nena, pumasok kayo. Sa malamig na sala, inabutan ni Don Emilio si Nena ng isang sobre. May 5,000 sa loob niyan.
Para iyan sa'yo. Kunin mo iyan at umalis ka na sa bahay na ito. Tiningnan ni Nena si Don Emilio na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ama, anong sinasabi mo? Patay na rin ang anak ko, kaya ano pa ang dahilan para manatili ka sa aming pamilya? Ang pinakamainam ay itapon na agad ang mahirap na malas na bagay na iyan. Kung manatili ka kahit isang hakbang lang sa bahay na ito, babaliin ko ang iyong mga paa. Walang anumang bakas ng damdamin sa boses ni Don Emilio. Ama, asawa po ako ni Joel. Manugang mo rin ako. Paano mo magagawa ito, manugang? Anong manugang? Pumasok ka nang walang pahintulot ko. Umalis ka na agad. Ipinahila ni Don Emilio ang kanyang manugang sa pamamagitan ng kanyang katulong. Nang subukang kunin ni Nena ang wedding picture nila ni Joel, na mayroong mga alaala, pinunit pa iyon ni Don Emilio. Ayoko nang makita ang ganitong pangit na bagay, sunugin mo lahat. Kaya, si Nena ay pinalayas sa malamig na lansangan ng taglamig ng walang pagkakataon na iproseso ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa. Ang tanging binigay sa kanya ay ang sobre na may 5,050. Wala siyang mapupuntahan o sino mang maaasahan. Nang gabing iyon, tumayo si Nena sa tulay ng San Juan. Hinampas ng malamig na hangin ang pisngi ni Nena. Joel, pwede ba akong sumama sa'yo? Ngunit, naramdaman ni Nena ang isang maliit na paggalaw sa kanyang tiyan. Hindi alam ni Nena na may tungbuang sanggol na lumalaki sa kanyang tiyan, anak. Umatras si Nena mula sa railing ng tulay, at nagpa siya. Kailangan niyang mabuhay para sa bata na ito. Ngunit naging malupit ang tadhana. Isang buwan pagkatapos nito, isinugod si Nena sa emergency room ng isang maliit na ospital, nakunan siya. Marahil ay mahirap para sa'yo, pasyente, ngunit hindi ko nailigtas ang bata. Pakiramdam ni Nena ay bumagsak ang langit. Wala nang natira para kay Nena, na nag-iisa sa mundo. Wala na ang kanyang asawa, wala na ang kanyang biyenan, at ngayon ay wala na rin ang kanyang anak. Pagkatapos ng araw na iyon, lumipat si Nena sa isang maliit na bayan sa Bulacan, at nagtayo ng isang maliit na lugawan. Isang lumang tindahan, isang lumang kaldero, isang lumang radyo, iyon lang ang lahat para kay Nena. Ngunit hindi nagreklamo si Nena. Sa halip, nagsimula siyang mag-impok ng 1,000 at 2,000 diliwan bawat buwan sa isang bankbook. Ang pangalan ng bankbook ay ang kanyang biyenan, Don Emilio. Sa seksyon ng talaan, mayroon ding parehong mensahe sa bawat oras, ingatan mo ang iyong kalusugan, ama. Balang araw, baka hanapin ako ng ama. Sa panahong iyon, gusto kong magkaroon ng kahit isang mainit na bahay para sa kanya. 12 taon ang lumipas. Naging malupit din ang 12 taon kay Don Emilio. Si Don Emilio, na ngayon ay 73 taong gulang, ay naging isang matandang may puting buhok. Bagaman siya ay namuno bilang isang higante sa industriya ng konstruksyon at nag-impok ng bilyon-bilyong ari-arian, unti-unting nawala ng laman ang puso ni Don Emilio. Nakaupo ng mag-isa si Don Emilio sa harap ng malaking mesa sa kanyang opisina. Sumisikat ng napakaganda ang tanawin ng gabi sa Maynila sa labas ng bintana, ngunit wala siyang nakita. Presidente, pakikumpirma ang schedule para bukas ng umaga. Inabot ng sekretarya ang mga dokumento. Ngunit nagtanong si Don Emilio nang hindi tumitingin sa mga dokumento. Kim, kailan ang kaarawan ko? Oo. Sandali lang po, kakumpirmahin ko po. Maging ang sekretarya na nakatrabaho niya sa loob ng 15 taon ay hindi alam ang kaarawan ni Don Emilio. O, hindi niya kailangang malaman. Si Don Emilio ay isang taong nagbibigay lamang ng pera, hindi isang taong kaibigan. Nakangiti ng malungkot si Don Emilio. Nang gabing iyon, matagal nang hindi uminom si Don Emilio. Uminom siya ng mamahaling whisky ng mag-isa, ngunit mapait ang lasa ng alak. Napagtanto ni Don Emilio ng biglaan. Maraming tao sa paligid niya, ngunit walang isa man lang na tunay na nag-aalala sa kanya. Yumuyuko ang mga kamag-anak sa harap ni Don Emilio at tinatawag siyang tito, ngunit sa likod niya, nag-aaway sila tungkol sa pamamahagi ng mana. Ang kanyang pinsan na si Jenny ay laging lumalapit at humihingi ng pera, at ang kanyang mga pamangkin ay humihingi ng pondo para sa kanilang mga negosyo. Tito, tungkol po sa gusaling ininvest nyo dati. Nakakita po ako ng magandang buyer, pwede nyo po bang ibigay sa akin? Tiyo, nahihirapan po ako sa aking negosyo ngayon. Pakiusap, pautangin nyo lang po ako ng P100,000 bilapon. Babayaran ko po kayo ng malaking interes. Lahat sila ay tumitingin lamang sa pera ni Don Emilio, at walang interes kay Don Emilio bilang isang tao.
Isang araw, nakita ni Don Emilio ang isang lumang litrato sa kanyang opisina sa bahay. Isang wedding picture ni Joel at Nena. Pinunit niya ito 12 taon na ang nakaraan, ngunit itinago ito ng palihim ng kanyang katulong. Nakangiti si Joel sa litrato. Nakatayo sa tabi niya si Neha, yumuko ng mahiyain, ngunit may masayang ngiti. Joel. Nabaraw ang lalamunan ni Don Emilio. Bakit niya pinahirapan ng ganoon ang babaeng mahal ng kanyang anak? Dahil lang sa mahirap siya? Dahil lang sa wala siyang background ng pamilya? Nagtataka si Don Emilio ng biglaan. Kung mawala ang lahat sa akin at maging pulubi ako, sino kaya ang sasalubong sa akin? Mayroon bang kahit isang tao sa mundo na titingin sa akin bilang isang tao, hindi sa aking ari-arian? Nang gabing iyon, gumawa si Don Emilio ng isang mapanganib na desisyon. Nagpasya siyang ikalat ang balita na siya ay lubos na sawi at magpanggap na pulubi upang subukan ang mga tao sa paligid niya. Presidente, seryoso po ba kayo? Kung kumalat ng mali ang balita, nag-aalala ang sekretarya, ngunit matatag ang isip ni Don Emilio. Okay lang, may gusto talaga akong malaman. May totoo pa bang natitira sa mundo? Ilang araw pagkatapos, ipinakalat ni Don Emilio sa iba't ibang lugar sa Maynila ang balita na siya ay nabigo sa negosyo at nabangkarote. Nagulantang ang industriya ng konstruksiyon. Nabangkarote daw si Presidente Don Emilio Ramos. Nalugi daw ang lahat ng ari-arian niya dahil sa pagkalugi sa pamumuhunan. Ngayon daw ay nakatira na siya sa kalye dahil kinumpiska na ang kanyang bahay. Mabilis na kumalat ang balita. Lihim na lumabas si Don Emilio sa kanyang marangyang mansyon at pinili ang pinakaluma at pinakamaruming damit. Sadyang hindi niya hinugasan ang kanyang buhok sa loob ng ilang araw upang magkaroon ng balakubak at pinahira niya ng dumi ang kanyang mukha. Pinahaba rin niya ng barumbado ang kanyang balbas at nilagyan ng dumi ang ilalim ng kanyang mga kuko. Nakatayo sa harap ng salamin si Don Emilio, kitang-kita ang hitsura ng isang pulubi. Ngayon, magsisimula na ang tunay na pagsubok. Unang bumisita si Don Emilio sa bahay ng kanyang pinsan na si Jenny. Siya, na laging nagbibigay ng matinding paggalang kay Don Emilio at tinatawag siyang tiyo. Paano kaya siya itatrato ngayon? Nang tumayo si Don Emilio sa harap ng mansyon ni Jenny, lumapit ang guwardidya. Hoy, pulubi, saan ka pupunta? Gusto ko lang pong makita si Ginang Jenny. Ano, gusto mong makita ang aming ginang? Umalis ka na agad. Tinulak ng guwardidya si Don Emilio. Ngunit hindi sumuko si Don Emilio. Jenny, ako ito, si Don Emilio Ramos. Lumabas ka sandali. Bumukas ang gate nang marinig ang boses ni Don Emilio. Lumabas si Jenny na nakasimangot. Sino ang maingay na ito? Nagulat si Jenny nang makita ang mukha ni Don Emilio. Ngunit agad na lumamig ang kanyang ekspresyon. Kuya, totoo pala ang balita na bangkarote ka, narinig ko lang sa chismis. Sinubukan ni Don Emilio na hawakan ang kamay ni Jenny. Jenny, nahihirapan talaga ako ngayon. Pwede mo ba akong patulugin kahit isang gabi lang? Ngunit itinulak ni Jenny ang kamay ni Don Emilio. Kuya, pasensya na, pero wala kaming kwarto para sa iyo sa bahay. May mga anak din ako at ayaw ng asawa ko. Kaya, lumayo ka. Jenny, kapatid mo ako. Kuya, dati, nang humingi ako ng pondo para sa negosyo, tinanggihan mo ako ng walang pakialam, at ngayon ay tinatawag mo akong kuya? Tapos ka na rin, kuya, kaya gusto mong umasa sa akin. Sana ay mas naging mabait ka noon. Pumasok si Jenny sa gate at sumigaw sa katulong. Huwag mo nang hayaang makalapit ang taong iyan sa aming bahay. Sabihin mo na tatawag ako ng pulis. Bumagsak ang gate sa ilong ni Don Emilio. Tiningnan ni Don Emilio ang malamig na gate at tumawa ng mapait. Ang susunod na pinuntahan niya ay ang opisina ng kanyang pamangkin na si Ben. Si Ben ay laging sinusuportahan ni Don Emilio sa kanyang negosyo at sinasabi niyang, Tiyo, ikaw ang aking tagapagligtas. Nang buksan ni Don Emilio ang pinto ng opisina at pumasok, nagulat si Ben at tumayo. Ah, Tiyo, totoo pala ang chismis. Tiyo, pasensya na, pero nahihirapan din ako sa negosyo ngayon. At sa totoo lang, ang investment na ibinigay mo sa akin dati ay, sa totoo lang, sa pilitan mo lang ginawa, hindi ba? Sa tingin ko ay hindi ko na kailangang bayaran iyon. Ngumiti si Ben ng mapanlait. At Tiyo, huwag kayong magmakaawa sa akin dahil nabangkarote kayo. Busy din ako sa pagpapakain sa pamilya ko. Kaya, aalis na ako. Tinulak ni Ben si Don Emilio at kinandado ang pinto ng opisina. Isang malamig na tusok ng yelo ang tumusok sa puso ni Don Emilio.
Pagkatapos noon, pinuntahan ni Don Emilio ang maraming tao na dati ay bumati sa kanya, ngunit pareho lang ang resulta. Mayroong nagpapanggap na hindi siya kilala, mayroong nagmumura sa kanya, at mayroong nagtataboy sa kanya na parang binubugaw ang malas sa pamamagitan ng pagwiwisik ng asin. Tiyo, lumayo ka. Ayoko ng malas ng isang nabangkarote. Tito Don Emilio, pasensya na, pero hanggang dito na lang ang kapatiran natin. Presidente, dati po ay nagpapasalamat ako, ngunit ngayon po ay magkanya-kanya na tayo. Naglalakad si Don Emilio ng pagewang-gewang sa lansangan ng Maynila. Ang malamig na hangin ng taglamig ay tumatagos sa kanyang basurang damit, ngunit mas malamig pa ang pagtanggi ng mga tao. Tumayo si Don Emilio sa tulay ng Maynila. Sa mismong lugar kung saan tumayo si Nena 2 taon na ang nakaraan. Ano ang inipon ko sa buong buhay ko? Lubos na napagtanto ni Don Emilio kung gaano kawalang saysay ang kayamanan at kapangyarihan na kanyang naipon. Nang sandaling iyon, isang mukha ang lumitaw sa isip ni Don Emilio. Ang taong pinakamalupit niyang tinrato, 2 taon na ang nakaraan, ang kanyang manugang na si Nena, na kanyang pinalayas sa lansangan. Nena, paano kaya ako tratratuhin ni Nena? Kinuha ni Don Emilio ang telepono na may nanginginig na kamay at tinawagan ang kanyang sekretarya. Kim, alamin mo kung saan nakatira ngayon ang manugang ko, si Nena. Opo, ginang Nena. Sandali po, i-check ko po. Ilang araw pagkatapos, dumating ang sagot mula sa sekretarya. Presidente, nagpapatakbo po si ginang Nena ng isang lugawan sa isang maliit na bayan sa Bulacan. Ang address ay. Isinulat ni Don Emilio ang address at naghanda para sa huling pagsubok. Nena, kung itataboy mo ako, doon ko na talaga paniniwalaan na wala ng katarungan sa mundong ito. Sumakay si Don Emilio sa bus patungong Bulacan. Sa hitsura ng isang matandang pulubi na nakasuot ng basurang damit, tinakpan ng mga tao ang kanilang ilong at lumayo sa kanya sa loob ng bus dahil sa amoy ni Don Emilio. Ngunit hindi man lang siya inalintana ni Don Emilio. Dahil sa loob ng 2 araw, nakaranas na siya ng napakaraming pagtanggi at naging manhid na ang kanyang puso. Dumating ang bus sa isang maliit na terminal sa Bulacan. Naglakad si Don Emilio, gamit ang isang lumang mapa upang hanapin ang lugawan ni Nena. Sa loob ng eskinita, nakita niya ang isang lumang karatula. Isang mangkok na puno ng katapatan. Matagal na nakatayo si Don Emilio sa harap ng tindahan. Kinabahan siya, dahil kung itataboy din siya ni Nena, pakiramdam niya ay wala na siyang matitira. Nang tumayo si Don Emilio sa harap ng tindahan at naglakas loob, narinig niya ang isang mainit na boses mula sa loob ng tindahan. Maligayang pagdating po. At bumukas ang pinto, at nakita niya ang mukha ni Nena, na nakita niya muli pagkatapos ng 2 taon. Ama, anong uri ng anak ang magpapanggap na hindi kilala ang kanyang mga magulang? Pumasok na po kayo. Ang lamig-lamig ng hangin sa labas, bakit po kayo nakatayo diyan? Hinawakan ni Nena ang magaspang na kamay ni Don Emilio at inakay siya papasok sa mainit na tindahan. Pakiramdam ni Don Emilio ay nanigas ang buong katawan niya sa hawak ni Nena. Ang manugang na kanyang pinalayas ng napakalupit 2 taon na ang nakaraan ay ngayon ay tinatanggap siya na parang isang mahalagang bisita, sa kabila ng kanyang hitsura bilang isang pulubi. Hindi man lang kumurap si Nena nang makita ang hitsura ni Don Emilio. Sa halip, sa pag-aalala na baka magkasakit si Don Emilio, inalis niya ang lumang scarf na nakabalot sa kanyang leeg at ibinalabal ito sa leeg ni Don Emilio. Ama, bakit po kayo nagmukha ganyan? Pumasok na po kayo at uminom ng mainit na sabaw. Ihahanda ko po agad. Puno ng masarap na amoy ng sabaw ang loob ng tindahan. Isang lumang kanta ang tumutugtog sa isang lumang radyo, at may mga lumang litrato na nakasabit sa dingding. Nakita ni Don Emilio ang isa sa mga frame at para siyang nawala ng hininga. Ang wedding picture ni Joel at Nena na inutos niyang punitin 2 taon na ang nakaraan, lihim na iniligtas ni Nena iyon at maingat na inilagay sa dingding ng tindahan. Kumirot ang puso ni Don Emilio. Inakay ni Nena si Don Emilio sa pinakamainit na sulok ng tindahan. Ito ay isang lumang upuan at mesa na gawa sa kahoy, ngunit malinis na malinis. Ama, sandali lang po. Dadalhin ko na po ang pagkain. Pagkatapos pumasok ni Nena sa kusina, tiningnan ni Don Emilio ang loob ng tindahan, maliit at luma ang tindahan, ngunit ramdam ang maingat na pag-aalaga. May isang maliit na halaman sa bintana, at may malinis na baso ng tubig sa mesa. May mga memo na nakakabit sa dingding na parang iniwan ng mga customer. Aling Nena, masarap po ulit ang kinain ko ngayon. Kaya mo yan, ang pinakamainit na lugawan.
Babalik po ulit ako. Isang lugar kung saan nararamdaman ang mainit na puso ng may-ari. Nakaramdam si Don Emilio ng magulong damdamin habang tinitingnan ang mga memo. Ang babaeng pinalayas niya ay nabuhay ng mahal ng mga tao sa loob ng 2 taon. Ngunit puno pa rin ng pagdududa ang isip ni Don Emilio. Nakilala kaya ako ni Nena? O talagang hindi niya ako kilala? Baka iniisip niya na may pera pa ako? Hindi madaling iwanan ni Don Emilio ang ugali niya na pagdudahan ng mga tao sa buong buhay niya. Maya-maya, lumabas si Nena na may dalang tray. Isang mangkok ng kumukulong lugaw at masasarap na side dishes, at isang tasa ng mainit na barley tea. Maingat na inihanda ni Nena ang pagkain sa harap ni Don Emilio. Ama, kumain po kayo ng marami. Marami po akong nilagay na karne. Kinuha ni Don Emilio ang baso ng tubig at uminom. Ang mainit na tubig ay dumaloy sa kanyang lalamunan at pakiramdam niya ay unti-unting natutunaw ang kanyang nagyayelong katawan. Ngunit gusto pa ring subukan ni Don Emilio si Nena. Gusto niyang kumpirmahin kung tunay ba ang katapatan ni Nena o kung nagpapanggap lang siya. Marahas na ibinaba ni Don Emilio ang baso. Nawalan ako ng bahay at wala akong pera, kaya naglakbay ako sa lansangan hanggang dito. Wala kang dapat asahan mula sa akin, kaya huwag kang mag-aksaya ng panahon. Ang mapait na salita ni Don Emilio. Ito ay kapareho ng malamig na tono na ginamit niya kay Nena 12 taon na ang nakaraan, ngunit hindi man lang nagulat o nadismaya si Nena. Sa halip, ngumiti siya ng mahinahon at sumagot. Ano ang kinalaman ng pera? Kayo po ang ama ng aking asawa at kayo lang po ang nag-iisa kong nakatatanda. Gutom po kayo, kaya huwag na po kayong magsalita at kumain na po kayo. Walang bahid ng kasinungalingan sa boses ni Nena. Nakatulala si Don Emilio habang tinitingnan ang malinaw na mata ni Nena. Maingat na inalis ni Nena ang lumang bag ni Don Emilio at bumalik sa kusina. Kinuha ni Don Emilio ang kutsara na may nanginginig na kamay. Nang sumubo siya ng mainit na sabaw, pakiramdam niya ay maiiyak siya. Ang simpleng lugaw sa maliit na lugawan na ito ay mas mainit kaysa sa mamahaling pagkain sa mga hotel na kinakain ni Don Emilio sa buong buhay niya. Masarap na sabaw ng buto, malambot na karne, at maingat na nilutong kanin. Ang katapatan ni Nena ay lubos na naroroon. Habang kumakain ng lugaw, biglang tumingin si Don Emilio. Nakita niya si Nena na may kinukuha sa kusina. Lumabas muli si Nena na may dalang tray. Ngayon, hindi lugaw ang nakalagay dito kundi iba. Isang luma at kupas na bankbook. Tiningnan ni Don Emilio si Nena nang may makitid na mata. Kung gayon, ang balak niya ay humingi ng pera. Naging matigas ang labi ni Don Emilio. Ngunit ang sinabi ni Nena habang iniaabot ang bankbook kay Don Emilio ay ganap na bumaliktad sa inaasahan ni Don Emilio. Ama, ito po ay inipon ko sa loob ng 10 taon, unti-unti. Akala ko po ay makikita ko kayo balang araw habang buhay pa kayo, kaya gusto ko po sanang maghanda ng kahit isang mainit na bahay para sa inyo pagdating nyo. Napakasuwerte ko po at naibigay ko na ito ngayon. Napatigil ang kamay ni Don Emilio, muntik nang mahulog ang kutsarang hawak niya. Ano? Kinuha ni Don Emilio ang bankbook na may nanginginig na kamay. Nang buksan niya ang bankbook, nagsimulang nanginginig ang mga mata ni Don Emilio, puno ng talaan ng 2 taon ang bankbook. Marso Libinal, 2013, idinagdag ang 1015. Abril 20, 2013, idinagdag ang 1,030. Mayo 20, 2013, idinagdag ang 1,500 pesos. Hunyo 25, 2013, idinagdag ang 2,000. Mga bakas ng regular na pagdeposito ng 1,000 hanggang 2,000 pesos bawat buwan ng walang putol, at mga mensahe na nakasulat sa parehong sulat sa seksyon ng talaan ng bankbook. Ingatan mo ang iyong kalusugan, ama. Bayad sa pagkain ng aming ama. Pondo para sa taglamig ni ama, kaunting dagdag para kay ama. Malabo ang paningin ni Don Emilio. Tahimik na umupo si Nena sa tabi ni Don Emilio at nagpatuloy sa pagsasalita. Ama, noong una po akong dumating dito sa bayan at nagsimula ng lugawan, talagang nahirapan po ako. Sa buong araw po, 500 pesos o 1,000 lang po ang kinikita ko. Ngunit sa kabila nito, nag-ipon po ako ng kaunti para sa inyo bawat buwan. Malamig ang boses ni Nena, ngunit sa loob nito ay naroroon ang 12 taon. Ama, noong pinalayas mo po ako, nalungkot po ako. Masakit po talaga, ngunit nang lumipas ang panahon, naintindihan ko. Siguro po ay hindi rin kayo nasa tamang pag-iisip dahil nawalan kayo ng anak. Gaano kaya kasakit ang puso ng magulang na nawalan ng anak?
Nahihirapan si Don Emilio huminga. Kaya naghintay po ako. Naniwala po akong hahanapin niyo rin po ako, balang araw. Sabi po ni Joel nung buhay pa siya. Ang aking ama ay mukhang pinakamalakas sa mundo, ngunit sa totoo lang, siya ang pinakamalungkot na tao. Kaya't ipinagbili niya sa akin na kailangan ko pong manatili sa tabi ni ama. Isang mainit na luha ang tumulo mula sa mata ni Don Emilio at bumagsak sa bank book. Si Don Emilio, ang matigas na taong hindi kailanman umiyak sa buong buhay niya. Ang taong namuno ng may kalamigan sa pagmamanipula ng bilyon-bilyon ay bumagsak sa harap ng katapatan ng isang babae. Tiningnan muli ni Don Emilio ang bank book. Disyembre 20, 2024, idinagdag ang 2,000,000. Ingatan mo ang iyong kalusugan, ama. Ito ang pinakahuling transaksyon. Ilang araw bago pa man dumating si Don Emilio dito, nag-iipon pa rin si Nena ng pera para kay Don Emilio. Naalala ni Don Emilio ang maraming pagtanggi na naranasan niya sa loob ng 2 araw. Pinalayas siya ng kanyang pinsa na si Jenny sa gate, kinandado siya ng kanyang pamangkin na si Ben ng may paggutya, at ang lahat ng kanyang mga kakilala na dating bumati sa kanya ay nagpapanggap na hindi siya kilala. Lahat sila ay mga taong lumapit kay Don Emilio dahil sa kanyang pera. Mga taong yumuko dahil sa kanyang kayamanan, kapangyarihan, at karangalan, ngunit iba si Nena. Nag-impok si Nena ng 1,000 at 2,025 sa loob ng 10,000 taon para sa taong nagbigay sa kanya ng sakit, hindi lang sa panahong wala si Don Emilio. Tiningnan ni Don Emilio si Nena. Magaspang at puno ng kalyo ang mga kamay ni Nena, mga bakas ng pagluluto ng lugaw, at paghuhugas ng pinggan mula madaling araw hanggang gabi. Sa magaspang na kamay na iyon, nag-impok si Nena ng pera para kay Don Emilio sa loob ng 2 taon nang hindi man lang nagpapalya. Nanginig ang buong katawan ni Don Emilio sa katotohanan na mas marumi at masama ang kanyang puso kaysa sa basurang damit na kanyang suot. Ang katapatan ni Nena na nakapaloob sa bank book ay mas mabigat at mas malaki kaysa sa bilyon-bilyong ari-arian na mayroon si Don Emilio. Tahimik na hinawakan ni Nena ang magaspang na kamay ni Don Emilio. Ama, huwag na po kayong mag-alala. Nandito po ako, aalagaan ko po kayo. Sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Don Emilio. Ibinulong niya ang kanyang mukha sa mangkok ng lugaw at nagsimulang umiyak ng malakas na parang bata. Ang iyak ng isang 77 taong gulang na matanda ay pumuno sa loob ng maliit na lugawan. Walang tanong na ginawa si Nena, at basta lang hinimas-himas ang likod ni Don Emilio. Okay lang po, ama, okay lang po ang lahat. Nahirapan po kayo ng husto, hindi ba? Magpahinga po kayo ng maayos dito. Matagal na hindi tumigil ang iyak ni Don Emilio. Ang mga taon na nabuhay siya sa pagkontrol ng mga tao sa pamamagitan ng pera at pagyurak sa mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ngunit ang kalungkutan na walang sinumang tunay na nakakita sa kanya bilang isang tao. Lahat ng iyon ay bumagsak sa harap ng isang lumang bank book ni Nena. Matapos umiyak ng matagal, sa wakas ay kumalma si Don Emilio. Nang uminom siya ng mainit na barley tea na ibinigay ni Nena, pakiramdam niya ay ang init na dumadaloy sa kanyang lalamunan ay umabot sa malamig na puso ni Don Emilio. Nagtanong si Don Emilio na may nanginginig na boses. Nena, hindi ka ba galit sa akin? Hindi ka ba nagtatampo sa akin na pinalayas kita ng ganoon at hindi ka man lang tinawagan? Ibinaba ni Nena ang chopsticks at tiningnan si Don Emilio ng diretso sa mata. Ama, nagkakamali po ang lahat. At naniwala po ako. Naniwala po akong hahanapin niyo po ako, balang araw. Sa malinaw na mata ni Nena, walang anumang puot o kalkulasyon. Naroon lamang ang purong katapatan. Tiningnan muli ni Don Emilio ang bank book. Hindi lang ito isang simpleng tumpok ng pera. Ito ay isang simbolo ng pagpapatawad at pagmamahal na inipon ni Nena para kay Don Emilio sa loob ng 2 taon. Nagpasya si Don Emilio. Hindi na niya kailangang magpanggap na pulubi o subukan ang mga tao. Nakumpirma ni Don Emilio ang katapatan ni Nena at kasabay nito, napagtanto niya kung gaano kawalang laman ang kanyang buhay. Ngunit nagpasya si Don Emilio na huwag munang sabihin ang kanyang tunay na pagkatao. Gusto niya pa sanang tamasahin ang purong pag-aalaga, na ipinakita ni Nena at kailangan niya ng oras upang maghanda ng mas malaking regalo para sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Don Emilio ang kamay ni Nena at nagsalita, Nena, salamat. Maraming salamat. Nang gabing iyon, humiga si Don Emilio sa isang maliit na kwarto sa likod ng tindahan, sa pag-aalaga ni Nena, masikip ngunit malinis ang kwarto. Amoy sikat ng araw ang kumot. Tumingin si Don Emilio sa kisame at nag-isip.
Mas naging mapayapang pahingahan para sa kanya ang matigas na sahig ng likod ng isang lugawan kaysa sa marangyang kama ng isang bilyonaryo. Niyakap ni Don Emilio ang lumang bankbook na ibinigay ni Nena sa kanyang dibdib. At pagkatapos ng napakatagal na panahon, nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan, madaling araw, nagising si Don Emilio sa ingay mula sa labas ng tindahan, regular na tunog ng paghiwa. Nang maingat na buksan ni Don Emilio ang pinto at lumabas, naghahanda na si Nena sa kusina. Alas 4 ng madaling araw, nilagyan ni Nena ng buto ang malaking kaldero at nagsimulang magpakulo ng sabaw. Naghiwa siya ng sibuyas at bawang, naglinis ng karne, at kinuha ang kimchi. Tumayo si Don Emilio sa pasukan ng kusina at tiningnan ang likod ni Nena. Mabilis at tumpak ang paggalaw ng kamay ni Nena na nakasuot ng lumang apron. Ito ay ang bihasang galaw ng isang taong gumagawa ng parehong trabaho sa parehong oras bawat araw sa loob ng 2 taon. Ama, gising na po kayo? Pwede pa po kayong matulog ng kaunti? Ngumiti si Nena nang maliwanag nang makita si Don Emilio, isang malinaw na ngiti na walang bakas ng pagod sa madaling araw. Hindi, sanay na rin akong gumising ng maaga, nagsinungaling si Don Emilio. Sa totoo lang, si Don Emilio ay laging natutulog ng matagal sa buong buhay niya. Pagkagising niya sa umaga, handa na ang kape at pahayagan na inihanda ng kanyang sekretarya, at ang kailangan lang gawin ni Don Emilio ay bumangon sa kama at pumunta sa kanyang opisina. Ngunit ngayon, gusto ni Don Emilio na salubungin ang madaling araw kasama si Nena. Kung gayon, Ama, tulungan mo po ako? Kailangan ko pong mamili sa palengke. Oo, tama. Sumunod si Don Emilio, kay Nena at hinila ang maliit na cart. Ang hangin ng madaling araw ay napakalamig. Ngunit ang paglalakad sa palengke kasama si Nena ay mas mainit kaysa sa likuran ng anumang mamahaling sasakyan na nasakyan ni Don Emilio sa buong buhay niya. Pagdating sa palengke, masayang sinalubong ng mga tindero si Nena. Aling Nena, ang aga mo na naman. Aling Nena, kunin mo itong labanos namin. Napili ko na ang mga sariwa. Aling Nena, naiwan ko ang magandang bahagi ng baboy, kunin mo. Ipinakilala ni Nena si Don Emilio sa mga tindero. Lahat, batiin niyo po. Ama ko po siya. Nagulat ang mga tindero sa lumang damit ni Don Emilio, ngunit nang makita ang sinseridad sa mata ni Nena, binati nila siya ng mainit. Ah, ama pala ni Aling Nena. Maligayang pagdating po, Ama. Masipag po si Aling Nena. Siya ang pinakamabait na tao sa aming palengke. Oo nga po, anghel po si Aling Nena sa aming bayan. Uminit ang puso ni Don Emilio habang nakikinig sa mga salita ng mga tindero. Sa paglalakad sa palengke, nalaman ni Don Emilio kung gaano kamahal si Nena ng maraming tao. Nagbigay ng libreng lugaw si Nena sa tindera ng gulay, binilhan ng mainit na tsaa ang matandang mangingisda, at tinulungan ang matandang tindera ng kakanin sa pagbubuhat ng mabigat na paninda. Nena, kailan mo pa ginagawa ang mga ito at tumutulong sa iba? Ay, bakit po, lahat po sila ay mababait sa akin. Kaya kailangan ko po itong gawin. Ngumiti si Nena ng maliwanag at sumagot. Sa pag-uwi mula sa pamimili, nagtanong si Don Emilio kay Nena. Nena, paano ka nabubuhay ng ganoon kasaya? Marami ka namang pinagdaanan. Napatigil sandali si Nena at tumingala sa langit, Ama. Sa totoo lang, talagang nahirapan din po ako noong una. Noong iniwan po ako ni Joel at nag-iisa po ako, araw-araw po ay parang impyerno, ngunit isang araw, napagtanto ko. Kung malulungkot po ako, hindi naman po babalik si Joel, hindi ba? Kung ganoon, mas mabuting mamuhay ng nakangiti. Masisiyahan po si Joel kung makikita niya mula sa langit. Malamig ang boses ni Nena, ngunit sa loob nito ay naroroon ang malalim na kalungkutan at pagkamayabong na naipon sa loob ng 2 taon. Tiningnan ni Don Emilio ang balikat ni Nena. Maliit at payat ang balikat niya, ngunit nahulaan niya kung gaano kabigat ang pasanin na kanyang pinagdaanan sa buhay. Pagbalik sa tindahan, tahimik na pinanood ni Don Emilio ang pagtatrabaho ni Nena. Pagdating ng alas 7 ng umaga, pumasok ang unang customer. May-ari, isang lugaw po. Opo. Maligayang pagdating po. Yumuko si Nena at bumati ng magalang. Nang umupo ang customer, inabutan ni Nena ng mainit na basang tuwalya. Parang mas malamig po ngayon kaysa kahapon, hindi ba? Painitin niyo po muna ang inyong mga kamay. Ay, salamat po. Naaalala ni Nena ang mukha ng customer. Dati, noong bumisita po kayo, sabi niyo po ay medyo maalat, hindi ba? Ngayon po, aayusin ko po ang alat. Naku, naaalala niyo po pala?
Salamat po. Nang dumating ang lugaw ni Nena, namangha ang customer. Wow, ang daming karne. May-ari, nahihirapan po kayo sa negosyo ngayon, hindi ba? Kung ganoon karami po ang ibinibigay nyo, may kita pa po ba kayo? Ngumiti si Nena at sumagot. Okay lang po. Masaya po ako kapag nakikita ko po kayong masarap kumain. Nang matapos kumain ng lugaw ang customer at magbabayad na sana, winagayway ni Nena ang kanyang kamay. Tito, ako na po ang magbabayad ngayon. Hiniram niyo po kasi ang payong ko dati, hindi ba? Naku, higit 1 buwan na po yon. Okay lang po. Sipo. Magandang araw po ulit. Lubos na naantig si Don Emilio sa nakita niya kay Nena. Si Nena ay hindi lang nagtitinda ng lugaw. Nagbibigay siya ng init sa mga tao. Pagdating ng tanghalian, napuno ng customer ang tindahan. Hindi na lang basta umupo si Don Emilio. Nena, tulungan kita. Ama, okay lang po ba kayo? Magpahinga po kayo. Hindi. Gusto ko. Nagsimulang tumulong si Don Emilio kay Nena na nakasuot ng apron. Dahil sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakahawak ng tubig sa kanyang kamay, lahat ng bagay ay bago sa kanya. Muntik na siyang madapa habang nagdadala ng pinggan, natapon niya ang tubig habang nagbubuhos, at nabasag din ang pinggan habang naghuhugas. Ay, nahulog ang pinggan at nabasag. Nagulat si Don Emilio at tiningnan si Nena. Kung dati, 2 taon na ang nakaraan, kung nagkamali ang kanyang sekretarya, pinagalitan niya ito ng husto. Ngunit hindi man lang nagalit si Nena. Okay lang po, ama. Ganyan po talaga sa simula. Noong nagsisimula po ako, higit 10 pinggan po ang nababasag ko sa isang araw. Ngumiti si Nina at nilinis ang nabasag na pinggan. Namula ang mga mata ni Don Emilio. Matapos ang tanghalian, magkaharap na umupo si Nena at Don Emilio sa isang maliit na mesa. Ito ay isang espesyal na handaan na inihanda ni Nena para kay Don Emilio. Mainit na sinigang, nilagang isda, ensaladang gulay, at kimchi, isang simpleng handaan, ngunit puno ng pag-aalaga. Ama, gusto mo po ang isda, hindi ba? Nagulat si Don Emilio at tiningnan si Nena. Paano mo nalaman na gusto ko ang isda? Naaalala niyo po ba? 2 taon na ang nakaraan, ang tanging kinain niyo po sa mga inihanda kong pagkain ay ang nilagang isda. Hindi niyo po hinawakan ang iba, ngunit kumain kayo ng kaunti niyan. Isang bagay na halos hindi na maalala ni Don Emilio. Ngunit iningatan ni Nena ang maliit na sandaling iyon na parang kayamanan at ito ang nagpatatag sa kanya sa loob ng 2 taon. At gusto mo rin po ang ensaladang gulay, hindi ba? Lalo na po ang spinach. Naaalala mo pa lahat ng iyon? Opo, mahalaga po sa akin ang oras na kasama ko po kayo, ama. Hindi makahawak ng kutsara si Don Emilio. Napakabigat ng kanyang puso kaya halos hindi siya makahinga. Nilagyan ni Nena ng maraming kanin ang mangkok ni Don Emilio at nagsalita. Ama, kumain po kayo ng marami, sobra po kayong pumayat. Marami pa po akong lulutuin, na masasarap na pagkain para sa inyo. Nang hapong iyon, nakita ni Don Emilio ang isang lumang kahon habang naglilinis ng kwarto ni Nena. Nang tanungin niya si Nena, sinabi niya na ito ay isang kahon ng alaala na iniingatan ni Nena. Nang buksan ang kahon, may laman itong mga lumang bagay. Isang lumang kwintas na regalo ni Joel kay Nena. Maliliit na litrato nila na magkasama, mga sulat na sulat kamay ni Joel. At sa ilalim nito, mayroong isang bagay na hindi inaasahan ni Don Emilio. Ang mga piraso ng wedding picture na pinunit ni Don Emilio, taon na ang nakaraan ay nakalagay sa isang sobre. Inipon ni Nina ang mga piraso at itinago. Nena, ito po ang litrato na pinunit niyo po. Hindi ko po ito maitapon, kaya inipon ko po. Gusto ko po sanang ibalik sa inyo balang araw kapag lumambot na po ang inyong puso. Nang makita ni Don Emilio ang mga piraso, nanginig ang buong katawan niya. Ito ang sandali na napagtanto niya kung gaano siya kalupit na tao at kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Nena. Pagdating ng gabi, binuksan muli ni Nena ang tindahan. Nagsimulang pumasok ang mga customer sa gabi. Kabilang dito ang isang matandang lalaki na nakasuot ng sirang damit. Matagal na nag-atubili ang matanda sa harap ng tindahan bago maingat na pumasok, isang lugaw po. Pero P30s lang po ang pera ko. Ngumiti si Nena ng maliwanag at sumagot. Lolo, pumasok po kayo. Huwag po kayong mag-alala sa pera, binigyan ni Nena ang matanda ng lugaw na may maraming karne. Lumuhang-luha ang matanda habang tumatanggap ng lugaw. Salamat po, maraming salamat po. Nagtanong si Don Emilio kay Nena. Nena,
Paano ka magnenegosyo kung ganyan mo lang ibinibigay ng libre? Ngumiti si Nena at sumagot. Ama, pwede naman po akong kumita ulit ng pera, hindi ba? Pero ang lolo na yon ay muntik nang hindi makakain ngayong gabi. Ano ba ang mahirap sa pagbibigay ko ng isang mangkok ng lugaw? Nakaramdam si Don Emilio ng malalim na kahihiyan nang marinig ang sinabi ni Nena. Siya, na may bilyon-bilyong ari-arian, ay hindi man lang nagbigay ng kahit ano sa iba, ngunit si Nena, na nabubuhay ng paisa-isa lang, ay laging inuuna ang iba. Nang gabing iyon, matapos isara ang tindahan, binigyan ni Nena si Don Emilio ng mainit na tsaa. Ama, nahirapan po kayo ngayong araw, hindi ba? Hindi. Sa totoo lang, ito ang pinakapayapa kong araw sa matagal na panahon. Totoong sinabi ni Don Emilio. Ang mga sandali na pinipirmahan niya ang mga bilyon-bilyong kontrata sa kanyang opisina ay mas naging makabuluhan kaysa sa oras na hinuhugasan niya ang pinggan at tinatanggap ang mga customer kasama si Nena. Inabutan ni Nena si Don Emilio ng isang lumang kumot at nagsalita. Ama, wag po kayong lalamigin sa gabi, takpan niyo po ito. Bukas po, bibili po ako ng damit para sa inyo. Nena, bakit mo ako tinatrato ng ganoon kaganda? Mahigpit na hinawakan ni Nena ang kamay ni Don Emilio at sumagot, Ama, pamilya po kayo. Natural lang po na tulungan ang pamilya kapag nahihirapan. Hindi na nakayana ni Don Emilio. Pumasok siya sa kwarto ng mag-isa at kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa, at tahimik na tinawagan ang kanyang sekretarya. Ako ito. Alamin mo agad ang tungkol kay Nena. Ang kanyang birth records, orphanage records, lahat. Ganap na imbestigahan. At huminga ng malalim si Don Emilio at nagpatuloy sa pagsasalita. Pakikumpirma kung ang pangalan ng nanay niya ay Elena Cruz. Pinatay ni Don Emilio ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang ugali ni Nena na hawakan ang kanyang tainga, ang kanyang ngiti na bahagyang nakataas ang kanang sulok ng labi. Lahat ng iyon ay napakakamukha ng hitsura ng babaeng kanyang iniwan 40 taon na ang nakaraan, si Elena. Imposible, imposibleng, si Nena. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Don Emilio. Kung si Nena ay anak ni Elena, nangangahulugan ito na ang batang kanyang itinuring na manugang ay, sa totoo lang, ang kanyang tunay na anak. Kinuha ni Don Emilio ang lumang bankbook na ibinigay ni Nena na may nanginginig na kamay. Sa likod ng bankbook ay nakasulat ng maliit ang pangalan na Elena Cruz, nilibot ang paningin ni Don Emilio. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa sekretarya. Sinamantala ni Don Emilio ang pagkakataon na nasa palengke si Nena at tahimik na nakipagkita sa sekretarya sa labas ng tindahan. Presidente, lumabas na po ang resulta ng investigasyon. Seryoso ang boses ng sekretarya. Sabihin mo, ang pangalan po ng nanay ni Ginang Nena ay Elena Cruz. Malinaw po itong nakasaad sa birth record noong 1984. At tumigil sandali ang sekretarya at nagpatuloy. Yumao po si Ginang Elena Cruz 3 buwan matapos ipanganak si Ginang Nena dahil sa postpartum complications. Hindi po siya nabigyan ng sapat na paggamot dahil wala po siyang pambayad sa ospital. Si Ginang Nena po ay ipinadala sa bahay ampunan pagkatapos noon. Nanginig ang kamay ni Don Emilio na hawak ang cellphone. Ginawa ba ang DNA test? Opo. Ikumpara po namin ang sample na nakaimbak noong nagpa-check up po kayo dati, Presidente, at ang sample na nakuha kay Ginang Nena noong nagpa-check up po siya sa ospital dahil sa trangkaso ilang taon na ang nakaraan. Ang resulta po ay, nanginig ang boses ng sekretarya. 99.99% po ang posibilidad ng pagkakaugnay ng dugo, 99% po. Nawalan ng lakas ang mga binti ni Don Emilio, kung hindi siya sumandal sa dingding, bumagsak na sana siya sa sahig. Presidente, okay po ba kayo? Okay. Naintindihan ko. Iabot mo sa akin ng personal ang mga dokumento, walang ibang tao ang dapat makaalam nito. Ibinaba ni Don Emilio ang telepono at sumandal sa dingding ng eskinita habang nakatingala sa langit. Ang malamig na langit ng taglamig ay walang nakita sa mata ni Don Emilio. Ako ang nagbigay ng aking sariling anak bilang manugang at pinalaya siya muli sa lansangan. Naging blanko ang isip ni Don Emilio. Naalala ni Don Emilio ang kanyang duwag na nakaraan na nagawa niya 40 taon na ang nakaraan. 40 taon na ang nakaraan, tagsibol ng 1984, si Don Emilio, 33 taong gulang, ay hindi pa isang higante sa industriya ng konstruksyon. Siya ay nagtrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya ng materyales sa konstruksiyon, na puno lamang ng ambisyon na magtagumpay ng malaki balang araw.
Nang panahong iyon, nakilala ni Don Emilio, ang isang babae, Elena Cruz. Si Elena, ay isang ordinaryong babae na nagtrabaho sa isang maliit na tindahan ng bulaklak. Mahirap siya, ngunit may malinaw na mata at mas dalisay kaysa sa anumang bagay sa mundo. Ginoong Don Emilio, bumili na naman po kayo ng isang rosas ngayon? Ngumiti si Elena ng maliwanag at sinalubong si Don Emilio. Nahumaling si Don Emilio sa ngiti ni Elena. Ang tanging libangan ni Don Emilio ay ang dumaan sa tindahan ng bulaklak tuwing pauwi mula sa trabaho, bumili ng isang rosas, at makipag-usap kay Elena. Lumipas ang isang taon, at nagmahalan ang dalawa. Elena, pakakasalan mo ba ako? Pagsisikapan kong mapasaya ka, Ginoong Don Emilio. Talaga? Yumuko si Elena na lumuluha. Nagkasundo ang dalawa na magpakasal, at nabuntis si Elena ng anak ni Don Emilio. Ngunit nagkaroon ng problema. Matindi itong tinutulan ng mga magulang ni Don Emilio nang makilala si Elena. Don Emilio, nabaliw na ba ako? Ano ang background ng pamilya ng babaeng iyan? Pakakasalan mo ang isang pamilya na walang ama at may ina lang. Tay. Ngunit si Elena ay tunay na mabait na tao. At may anak na? Ano, anak? Itapon mo siya sa ospital agad. Hindi makakapasok ang ganyang hamak na babae sa aming pamilya. Nagalit ang ama ni Don Emilio. Nag-isip ng malalim si Don Emilio. Ang ama ni Don Emilio ay kaibigan ng may-ari ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Don Emilio. Sa tulong ng kanyang ama, si Don Emilio ay may pagkakataon na ma-promote at makakuha ng malaking kontrata. Ngunit kung pakakasalan niya si Elena, kailangan niyang isuko ang lahat ng iyon. Sa huli, gumawa si Don Emilio ng isang duwag na desisyon. Isang araw ng tag-ulan, pinuntahan ni Don Emilio si Elena. Elena, pasensya na. Maghiwalay na tayo. Ano? Anong sinasabi mo, Ginoong Don Emilio? Paano ang aming anak? Umiyak si Elena habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ako, wala akong pera ngayon. Sa tingin ko ay hindi ko kayang panagutan ka at ang bata, pasensya na. Inabutan ni Don Emilio si Elena ng 500 din at tumalikod, Ginoong Don Emilio, Ginoong Don Emilio. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Elena sa gitna ng ulan, ngunit hindi lumingon si Don Emilio. Pagkatapos noon, sa tulong ng kanyang ama, na-promote si Don Emilio at nakakuha ng malaking kontrata, na nagpatuloy sa kanyang pag-akyat sa tagumpay. Sa pilitan niyang inalis ang iniisip niya kay Elena at nakatuon lamang sa kanyang negosyo. Pagkalipas ng 10 taon, si Don Emilio ay isa ng batang bilyonaryo. Isang araw, nagtaka si Don Emilio tungkol kay Elena. Dahil ba sa pagkakasala, o dahil sa pangungulila? Nagutos si Don Emilio ng isang tao upang hanapin si Elena. Ngunit ang balitang natanggap niya ay isang malamig na talaan lamang ng kamatayan. Presidente, si Ginang Elena Cruz ay namatay 10 taon na ang nakaraan dahil sa postpartum hemorrhage. Hindi po siya nabigyan ng sapat na paggamot dahil wala po siyang pambayad sa ospital. Ang bata po ay isang babae at ipinadala po sa bahay ampunan. Nang marinig ni Don Emilio ang balitang iyon, umiyak siya ng 3 gabi na lasing, ngunit iyon lang. Sinubukan ni Don Emilio na takpan ang pagkakasala sa pamamagitan ng pera at mas masigasig na nagtrabaho sa negosyo. Ang pagkakasala na iyon ang naging dahilan upang maging malamig siya. Sinubukan ni Don Emilio na hanapin ang bata, ngunit dahil hindi maayos ang pag-iingat ng mga talaan ng bahay ampunan noong panahong iyon, hindi niya ito makita. Kaya, lumipas ang panahon, at unti-unting nakalimutan ni Don Emilio si Elena at ang bata. Sinubukan niyang kalimutan. At 20 taon pagkatapos, ang anak ni Don Emilio na si Joel ay nagdala ng isang babae, Nena. Nang una niyang makita si Nena, nakaramdam si Don Emilio ng kakaibang pakiramdam. Ang tingin ni Nena, ang kanyang pananalita, ang kanyang ngiti lahat ng iyon ay kamukha ni Elena. Ngunit inakala ni Don Emilio na ito ay isang pagkakataon. Umiling siya, na nag-iisip na imposibleng mangyari ang ganoong bagay. Kaya, mas masama ang ginawa ni Don Emilio kay Nena. Dahil nakita niya ang anino ni Elena na kanyang iniwan sa hitsura ni Nena. Nahirapan si Don Emilio sa pag-iisip sa kanyang duwag na nakaraan na ipinapaalala ni Nena. Sa kasalukuyan, nakasandal si Don Emilio sa dingding ng eskinita at lumuluha. Ako ang nagdala ng aking anak na iniwan ko 40 taon na ang nakaraan bilang manugang at pagkatapos ay pinalayas muli. Napagtanto ni Don Emilio kung gaano kabigat ang bigat ng kasalanan na kanyang nagawa. Ang kasalanan ng pag-abandona kay Elena, ang kasalanan ng pag-abandona kay Nena,
at ang kanyang anak na si Joel na namatay sa pagitan nila. Lahat ng iyon ay isang trahedya na nilikha ng kanyang pagiging duwag at pagmamataas. Naglakad si Don Emilio ng pagewang-gewang pabalik sa tindahan. Naghuhugas ng pinggan si Nena sa kusina, ang likod ni Nena, na nakasuot ng lumang apron at naglilinis ng pinggan gamit ang kanyang magaspang na kamay. Pakiramdam ni Don Emilio ay napunit ang kanyang puso habang tinitingnan ang likod na iyon. Ang batang iyan ay aking anak. Lumapit si Don Emilio kay Nena. Nena, opo, ama, may problema po ba? Bakit po kayo namumutla? Nag-aalalang tiningnan ni Nena si Don Emilio. Sinubukan ni Don Emilio na hawakan ang kamay ni Nena at napatigil. Ako, paano ko sasabihin ito sa batang ito? Na ang kanyang tunay na ama ay isang duwag na iniwan ang kanyang ina 40 taon na ang nakaraan, at ang taong iyon ay nagkamaling akalain na siya ay manugang at pinalayas siya muli. Hindi makapagsalita si Don Emilio. Hindi, naramdaman ko lang ang hangin at nahilo lang ako. Ay, ama, umupo po kayo agad. Magluluto po ako ng mainit na tsaa para sa inyo. Pinaupo ni Nena si Don Emilio sa upuan at pumunta upang magluto ng tsaa. Mag-isa si Don Emilio na nakaupo at hawak ang kanyang ulo. Ilang araw pagkatapos, personal na dinala ng sekretarya ang mga dokumento. Nakipagkita si Don Emilio sa sekretarya habang nasa palengke si Nena. Ito ang resulta ng DNA test. Malinaw ito ng buksan ng mga dokumento. 99.99% ang posibilidad ng pagkakaugnay ng dugo. DNA Sample 1, Don Emilio Ramos, ipinanganak 1951. DNA Sample 2, Nena Cruz, ipinanganak 1984. Pangalan sa kapanganakan, Elena Cruz. Tiningnan ni Don Emilio ang isa pang dokumento sa ibaba ng mga dokumento, death certificate ni Elena Cruz. Sanhi ng kamatayan, shock dahil sa postpartum hemorrhage. Mga espesyal na tala, walang tagapag-alaga ng pasyente. Pagkaantala sa paggamot dahil sa hindi pagbabayad ng bayarin sa ospital, tuloy-tuloy na bumuhos ang luha mula sa mata ni Don Emilio. Presidente, parang ako ang pumatay kay Elena, at pinalayas ko ang aking anak, Nagsikip ang dibdib ni Don Emilio habang umiiyak. Tahimik na umalis ang sekretarya habang iniiwan ang mga dokumento. Nang gabing iyon, mag-isa si Don Emilio na nakaupo sa harap ng lumang radyo. Ang radyo na pinapahalagahan ni Nena ng labis. Ang radyo na binili ni Joel gamit ang kanyang unang sweldo. Binuksan ni Don Emilio ang radyo at tiningnan ang lumang kalendaryo na nakakabit sa kwarto ni Nena. Sa mga bakanteng espasyo ng kalendaryo, may mga memo na parang sulat kamay ni Nena. Ngayon ang kaarawan ni Ama. Magdasal para kay Joel sa langit. Bibili ako ng damit para kay Ama dahil lumalamig na. Bibili ako ng isda na gusto ni Ama. Umiyak ng malakas si Don Emilio habang tinitingnan ang mga memo. Habang si Don Emilio ay nagmamanipula ng bilyon-bilyong pera, umiinom ng mamahaling whiskey, at nakahiga sa kama ng hotel, si Nena naman ay nagdarasal para sa kanyang dating biyenan, o sa kanyang tunay na ama, sa maliit na kwarto na ito. Kinabukasan, umaga, nagpasya si Don Emilio. Kailangan niyang sabihin kay Nena ang totoo, ngunit hindi niya alam kung paano sabihin. Habang nag-aalmusal kasama si Nena, ilang beses na binuksan at isinara ni Don Emilio ang kanyang bibig. Ama, bakit po kayo ganyan? Parang may sasabihin po kayo. Nena, sa totoo lang. Nang magsasalita na sana si Don Emilio, biglang lumakas ang ingay sa labas ng tindahan. Nena, lumabas ka, isang pamilyar na boses. Ito ay ang pinsan ni Don Emilio, si Jenny. Nang lumabas si Don Emilio at Nena, nakatayo si Jenny kasama ang tatlong matitipunong lalaki. Nena, binili ko na ang gusaling ito. Umalis ka na agad sa susunod na buwan. Umalinganggaw ang matigas na boses ni Jenny sa eskinita. Nang makita ni Don Emilio ang mukha ni Jenny, nagalit siya. Ang babaeng ito ang nagteboy sa kanya ilang araw na ang nakaraan, at ngayon ay pinahihirapan niya ang kanyang anak na si Nena. Mahigpit na kinuyong ni Don Emilio ang kanyang kamao. Ngunit itinago ni Nena si Don Emilio sa likod at hinarangan si Jenny. Tita, may kontrata pa po. Sundin niyo po ang batas. Bolero. Anong alam mo sa batas, pulubi? At bangkarote na daw ang biyenan mo? Wala na ngayong magpoprotekta sa iyo. Umalis ka na agad. Tinulak ni Jenny si Nena. Nang matumba si Nena, hinawakan siya ni Don Emilio. Nagliyab ang mga mata ni Don Emilio.
Gusto niyang sabihin agad ang kanyang pagkatao kay Jenny at paluhurin siya. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Nena ang kamay ni Don Emilio. Ang hawak ni Nena ay parang sinasabi na, "Magpasensya po kayo, Ama." Mahigpit na kinuyom ni Don Emilio ang kanyang mga ngipin. Nang umalis si Jenny na nakangisi at sumakay sa kotse, hinimas-himas ni Nena ang nanginginig na kamay ni Don Emilio. "Ama, okay lang po. Huwag po kayong mag-alala sa ganyang tao." Tiningnan ni Don Emilio ang mukha ni Nena at muling nangako. "Nena, siguradong poprotektahan kita. At si Jenny, ako mismo ang bahala sa kanya." Pagkatapos pumasok ni Nena sa tindahan, muling tinawagan ni Don Emilio ang kanyang sekretarya. Malamig at matigas ang kanyang boses. "Ako ito. Bilhin mo agad ang buong gusali sa lugar na ito, at putulin mo ang pondo ng lahat ng negosyo ni Jenny. Huwag mag-aksaya ng kahit 0.1 segundo." Muling lumitaw sa mata ni Don Emilio ang matalim na tingin ng isang presidente. Malapit nang dumating ang isang malaking bagyo. Nagbalik si Don Emilio sa tindahan at uminom ng mainit na barley tea na ibinigay ni Nena at nag-isip. "Nena, Ama, huli man, ngunit sisimulan ko ng maging isang tunay na ama para sa iyo, at babayaran ko ang lahat ng nagpahiram sa iyo." Naghahanda si Don Emilio ng isang malaking plano ng paghihiganti at pagliligtas ng hindi alam ni Nena. Pagkalipas ng 2 araw, muling lumitaw si Jenny. Ngayon, mas maraming tao ang kasama niya. Mga matitipunong miyembro ng demolition team at mga empleyado ng demolition company. "Hoy, Nena. Binalaan kita, hindi ba? Ngayon, sisimulan na ang demolition." Umalingaw-ngaw ang boses ni Jenny sa buong eskinita. Naghahanda si Nena para sa tanghalian. Ilang customer na ang nakaupo sa loob ng tindahan. "Tita, may kontrata pa po, hindi ba?" "Kontrata? Maliit na pera lang iyan, tapos na? Gaano karami ang gusto mo? 50,000 din? 100,000 sabihin mo?" Ngumisi si Jenny at pumasok sa tindahan. May hawak siyang karatula na may nakasulat na demolition sa pulang kulay. Ang maruming lugawan na ito, ano ang ginagawa nito sa mahalagang lupaing ito? "Magtatayo ako ng isang marangyang kainan dito, kaya alisin mo na agad." Tiningnan ni Jenny ang loob ng tindahan at ngumisi, at hinampas niya ang mangkok ng lugaw na nakalagay sa mesa at ibinagsak sa sahig. Basag. Tumilapon ang mainit na lugaw sa lahat ng direksyon at nabasag ang mangkok. "Tita, anong ginagawa niyo?" Itinago ni Nena si Don Emilio sa likod at hinarangan si Jenny, ngunit hindi tumigil si Jenny. "Customer, ang matandang pulubi na nakaupo sa sulok, customer ba siya? Nabangkarote ang biyenan mo, kaya nabaliw ka na rin." Sumigaw si Jenny sa mga miyembro ng demolition team. "Hoy, anong ginagawa niyo? Itapon niyo na agad ang lumang radyo na iyan." Ang radyo, na pinapahalagahan ni Nena ng labis. Ang radyo, na binili ni Joel, gamit ang kanyang unang sweldo. Kinuha ng isang miyembro ng demolition team ang radyo. Huwag po iyan." Sumigaw si Nena, at tumakbo, ngunit ibinagsak na ng miyembro ng demolition team ang radyo sa sahig. Basag. Nabagsak ang radyo, nagkalat ang mga basag na piraso sa sahig. Umupo si Nena sa sahig at umiyak ng malakas. "Joel, binili ni Joel iyan." Nang makita ni Don Emilio ang pag-iyak ni Nena, nagliyab ang kanyang mata. Hindi na niya kaya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang awtoridad ng isang bilyonaryo, na nakatago sa likod ng basurang damit, ay dahan-dahang lumabas. Nagbago ang tingin ni Don Emilio. Hindi na ito ang mata ng isang mahirap na pulubi. Ito ay ang matalim na tingin ng isang presidente na nag-uutos sa libu-libong empleyado. "Alisin mo ang kamay na yan." Ang mababang boses ni Don Emilio. Ngunit ang boses na iyon ay nagtataglay ng malaking awtoridad. Tahimik ang loob ng tindahan ng biglaan. Ngumisi si Jenny at lumapit kay Don Emilio. "Naku, baliw na ang matanda. Gusto mong mamatay? Saan ka kumuha ng lakas ng loob na sumigaw?" Nang iaabot ni Jenny ang kanyang kamay upang hawakan ang kwelyo ni Don Emilio, bumukas ang pinto ng tindahan na parang sisira. Bumagsak. Pumasok ang mga lalaking nakasuot ng suit. Sila ay mga sekretarya at security guard ni Don Emilio. "Presidente, pasensya na po sa pagkahuli." Magalang na yumuko ang sekretarya sa harap ni Don Emilio. Agad nilang pinigilan ang mga miyembro ng demolition team na dinala ni Jenny. "Ano? Sino kayo?" Hindi na makagalaw ang mga miyembro ng demolition team na hawak ng mga security guard. Inabutan ng sekretarya si Don Emilio ng isang sobre ng dokumento. "Presidente,
Gaya ng inutos nyo, na kumpleto na ang paglilipat ng pagmamay-ari ng buong lugar na ito, at nagpapatuloy din ang proseso ng pagkuha ng lahat ng ari-arian na pagmamay-ari ni Jenny. Namuti ang mukha ni Jenny na parang papel. Tinitigan niya ang mukha ni Don Emilio na parang hindi makapaniwala. Ang mukha ng isang pulubi na puno ng dumi. Ngunit sa likod nito, nagsimulang lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Ah, Kuya Don Emilio. Nanginig ang boses ni Jenny. Imposibleng ikaw talaga, Kuya. Anong nangyayari? Bangkarote ka, Kuya. Kaya, dahan-dahang pinunasan ni Don Emilio ang dumi sa kanyang mukha, at tiningnan niya si Jenny ng malamig. Oo, sa mata mo, mukha akong nabangkarote na pulubi. Nagsuot ako ng sirang damit upang kumpirmahin ang aking tunay na pagkatao. Ang boses ni Don Emilio ay malamig na parang yelo. Ngunit Jenny, bago ka naging kapatid ko, hindi ka rin tao. Tiningnan ni Don Emilio ang sirang radyo sa sahig. At maingat na inalalayan si Nena na nakaupo at umiiyak. Pakiramdam ni Nena ay nanaginip siya sa nangyayari, kaya nakatulala lang siya kay Don Emilio. Ama, ano po ito? Tumingin si Don Emilio sa mga mata ni Nena na puno ng luha at nagsalita, Nena, pasensya na sa pagulat sa iyo. Ipaliwanag ko na ngayon. Matatag na sinabi ni Don Emilio upang marinig ng lahat ng nasa loob ng tindahan. Mula ngayon, ang gusaling ito, o ang buong eskinita na ito, ay hindi na akin, kundi sa aking manugang, o. Huminga ng malalim si Don Emilio at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Nena. Sa aking anak, si Nena, ang may-ari. Nagulantang ang tindahan sa biglaang pahayag ni Don Emilio. Ano, anak? Nagsimulang manginig si Jenny sa sahig, nagulat din si Nena at tiningnan si Don Emilio na parang hindi makapaniwala. Ama, anong sinasabi mo, anak? Kinuha ni Don Emilio ang mga dokumento mula sa kanyang bulsa. Ito ay ang resulta ng DNA test at ang death certificate ni Elena. Nena, naaalala mo ba ang nanay mo, si Elena Cruz? Nanginginig na sumagot si Nena. Opo, narinig ko po na namatay po si nanay ilang sandali pagkatapos akong ipanganak. Ang tanging mayroon po ako ay ang bankbook na may nakasulat na pangalan ni nanay at isang lumang litrato. Maingat na kinuha ni Nina ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa at ipinakita. Sa itim at puting litrato, nakangiti si Elena noong kabataan niya habang hawak ang kamay ng isang lalaki. Ang lalaki ay si Don Emilio mismo, na 40 taon na ang nakaraan ay bulag sa ambisyon at iniwan ang pag-ibig. Nang makita ni Don Emilio ang litrato, para siyang nawala ng hininga. Nena, ang lalaki sa litrato ay ako. At ang duwag na iniwan ng iyong nanay, si Elena, ay ako. Inabot ni Don Emilio kay Nena ang resulta ng DNA test. Ano po ito? Nanginginig ang kamay ni Nena. 99.99% ang posibilidad ng pagkakaugnay ng dugo. Nang makita ni Nena ang mga dokumento, nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Ama, kung gayon ako. Oo, Nena, ikaw ang anak na iniwan ko 40 taon na ang nakaraan, at hindi ko alam iyon, itinuring kitang manugang at pinalayas muli. Gaano kabigat ang kasalanan na nagawa ko sa iyo? Nanginig ang boses ni Don Emilio. Umabante si Nena na nagulat. Ang biyenan na pinaglingkuran niya sa loob ng 2 taon ay, sa totoo lang, ang kanyang tunay na ama, at ang kanyang asawang si Joel ay isang ampon. At ang katotohanan na ang lahat ng trahedya ay nagmula sa pagiging duwag ni Don Emilio. Lahat ng iyon ay bumagsak kay Nena, Joel, kung gayon si Joel at ako. Si Joel ay ang anak na aking inampon. Walang pagkakaugnay ng dugo sa inyong dalawa, ngunit huli ko na rin iyon nalaman. Kung nalaman ko sana ng mas maaga, hindi na natuloy ang sasabihin ni Don Emilio. Nang sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig mula sa labas ng tindahan. Bang! Ang huling miyembro ng demolition team na inutusan ni Jenny ay dumating na may dalang backhoe. Sumigaw si Jenny sa kanyang huling pagsubok. Sirain mo, ang lugawan na ito ay dapat masira. Ang malaking bakal na braso ay humampas patungo sa lumang karatula ng lugawan. Huwag po ang tindahan na ito. Lihim na hinarangan ni Nena ang pinto ng tindahan. Ito ang lugar na may alaala nila ng kanyang asawang si Joel, at ang tanging kuta na kanyang pinrotektahan sa loob ng 12 taon. Sumigaw si Don Emilio at tumakbo kay Nena. Nena, lumayo ka. Niyakap ni Don Emilio si Nena at ibinagsak ang kanyang katawan sa sahig. Bang! Humampas ang bakal na braso ng backhoe sa karatula ng tindahan.
Nabagsak ang mga salamin at tumilapon ang mga piraso ng ladrilyo sa lahat ng direksyon, nagkaroon ng alikabok at sumigaw ang mga tao. Nakatuon lamang si Don Emilio sa pagyakap sa katawan ni Nena. Sa buong buhay niya, ang kanyang buhay, na kanyang pinrotektahan sa pamamagitan ng pagyurak sa iba, ay ngayon ay pakiramdam niya ay 1000 beses na mas mahalaga kaysa sa hininga ng batang nanginginig sa kanyang mga bisig. Ang bakal na braso ng backhoe ay mapanganib na napatigil sa likod ni Don Emilio. Pinigilan ng mga sekretarya ni Don Emilio ang miyembro ng demolition team at hinila ang lalaki mula sa operating room. Presidente, okay po ba kayo? Tiningnan ni Don Emilio si Nena na puno ng alikabok. Sa kabutihang palad, ligtas si Nena. Ngunit ang likod ni Don Emilio ay dinugo dahil sa pagkakatusok ng basag na salamin. Ama, dumudugo ka po. Bakit po ganyan kayo? Bakit? Sumigaw si Nena nang makita ang dugo ni Don Emilio. Ngumiti si Don Emilio nang mapait sa kabila ng sakit. Sa wakas, nagawa ko na ang aking tungkulin bilang isang ama. Mahigpit na hinawakan ni Don Emilio ang kamay ni Nena at bumulong ng mahina. Nena, pasensya na. 40 taon, at 20 taon, talagang pasensya na. Matapos sabihin iyon, ipinikit ni Don Emilio ang kanyang mga mata. Ama. Ang iyak ni Nena ay malungkot na umalingaw-ngaw sa gitna ng sirang lugawan. Mabilis na tumawag ng ambulansya ang sekretarya at isinugod si Don Emilio sa ospital. Mahigpit na hawak ni Nena ang kamay ni Don Emilio sa loob ng ambulansya. Ama, tatay, gumising ka po. Pakiusap. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng ambulansya sa lansangan. Dinala si Jenny ng pulis. Namutla ang kanyang mukha at puno lamang ng takot ang kanyang mata. Kuya, nagkamali ako, kuya. Ngunit si Don Emilio ay nawalan na ng malay. Isang lalaki na sa buong buhay niya ay hinabol lamang ang halaga ng pera ay sa unang pagkakataon ay isinakripisyo ang kanyang katawan para sa halaga ng tao. Ang malaking gulong ng tadhana, na pinaghalong hinanakit 2 taon na ang nakaraan at pagkakasala 40 taon na ang nakaraan, ay sa wakas ay huminto. Muling tiningnan ni Nena ang mga dokumento na ibinigay ni Don Emilio sa loob ng ambulansya. Ang litrato ng kanyang ina, na si Elena, ang resulta ng DNA test, at ang lihim na diary na isinulat ni Don Emilio sa buong buhay niya. Sa unang pahina ng diary, ang pagsisisi sa pag-iwan kay Elena 45 taon na ang nakaraan ay nakasulat na may luha ng dugo. Ngayon, ipinagbili ko ang aking kaluluwa. Elena, hindi ko alam kung bakit ang kayamanan na ito, na pinili ko sa pag-abandona sa iyo at sa batang nasa iyong sinapupunan, ay may ganitong malansang amoy ng bakal. Niyakap ni Nena ang diary sa kanyang dibdib at lumuha. Dumating ang ambulansya sa ospital, bumukas ang pinto ng emergency room, at dinala ng mga medikal na staff si Don Emilio. Bumaba ang presyo ng dugo. Malubha ang pagdurugo. Maghanda ng transfusion. Matanda na ang pasyente. Mag-ingat. Umalingaw-ngaw ang matinding boses ng mga medikal na staff sa pasilyo. Umupo si Nena sa upuan sa harap ng operating room. Hawak pa rin niya ang lumang bankbook at itim at puting litrato na ibinigay ni Don Emilio, nang hindi pa man lang natatanggal ang kanyang apron na puno ng dugo. Umilaw ang operating room. Nagdarasal si Nena na nakatiklop ang mga kamay. Pakiusap, iligtas niyo po siya. Nakita ko pa lang po ang aking ama, hindi ko po siya kayang mawala. Tanging ang pagdarasal ni Nena ang mahinang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang malamig na pasilyo ng emergency room ng ospital. Ang pulang ilaw sa harap ng operating room ay nakabukas na sa loob ng 3 oras. Nakaupo si Nena sa upuan, na hindi pa man lang natatanggal ang kanyang apron na puno ng dugo. Ang ngiti ni Elena sa litrato at ang distorted na mukha ni Don Emilio na dumugo habang niyayakap siya kanina ay nagpapalit-palit at nagpunit sa puso ni Nena. Lumapit ang sekretarya ni Don Emilio at inabot kay Nena ang isang makapal na sobre ng dokumento. Ginang, ito po ay inihanda ng presidente ng maaga. Sa loob ng sobre ay ang lihim na diary na isinulat ni Don Emilio sa buong buhay niya. Binuksan ni Nena ang diary na may nanginginig na kamay. Sa unang pahina, nakasulat ang pagsisisi sa pag-iwan kay Elena 40 taon na ang nakaraan, Marso 15, 1984. Ngayon, ipinagbili ko ang aking kaluluwa. Elena, hindi ko alam kung bakit ang kayamanan na ito, na pinili ko sa pag-abandona sa iyo at sa batang nasa iyong sinapupunan, ay may ganitong malansang amoy ng bakal. Kung balang araw ay makikita kitang muli, anong mukha kaya ang gagamitin ko upang humingi ng tawad? Habang binabasa ang diary, bumuhos ang luha mula sa mata ni Nena.
Agosto 20, 1994. Nag-utos ako ng tao upang hanapin si Elena. Ngunit ang balitang natanggap ko ay isang malamig na kamatayan lamang. Namatay daw si Elena pagkatapos manganak dahil sa postpartum complications, hindi raw siya nabigyan ng sapat na paggamot dahil wala siyang pambayad sa ospital. Parang ako ang pumatay kay Elena. Ipinadala daw ang bata sa bahay ampunan, ngunit hindi ko ito makita. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon, umiyak ako ng lasing. Mayo 3, 2000. Nagdala si Joel ng isang babae. Isang bata na lumaki bilang ulila, ang pangalan ay Nena. Sa unang tingin, kumabog ang aking puso. Ang mga mata ng batang ito, ang kanyang pananalita, ang kanyang ngiti na pakakamukha ni Elena, ngunit imposibleng mangyari. Pebrero 2013. Namatay si Joel sa isang aksidente. Pakiramdam ko ay mababaliw ako. At dahil nahihirapan akong makita si Nena, pinalayas ko siya. Sa tuwing nakikita ko si Nena, naaalala ko si Elena na aking iniwan, at ang aking duwag na nakaraan, Hunyo 10, 2022. Matapos ang 3 taon ng investigasyon, nakumpirma ko na si Nena ay anak ni Elena. Ang resulta ng DNA test ay nagpapatunay na siya ang aking tunay na anak. Pinarusahan ako ng langit sa pamamagitan ng pagpapadala ng aking anak bilang manugang, 2 beses kong iniwan ang aking anak. Minsan 40 taon na ang nakaraan, at muli 12 taon na ang nakaraan, hindi ako tao. Mas masahol pa ako kaysa sa isang hayop. Hinampas ni Nena ang kanyang dibdib habang binabasa ang diary. Sa iba't ibang bahagi ng diary, mayroon ding mga talaan ng nakaraang 2 taon na nabuhay si Nena sa pagpapatakbo ng lugawan. Setyembre 5, 2001. Nagdeposito raw si Nena ng 1,500 sa bankbook ngayon, para raw sa akin. Ngayong gabi, mag-isa akong uminom ng alak sa opisina at umiyak. Gaano kabigat ang bawat kusing na iyon na inipon ng aking anak na si Nena para sa akin. Ang katotohanan na ang aking bilyon-bilyong ari-arian ay mas magaan kaysa sa 1,000 ng batang iyon ay nagpaparamdam sa akin na gusto kong mamatay. Disyembre 24, 2020. Bisperas ng Pasko. Nagluluto raw si Nena ng lugaw sa tindahan ng mag-isa. Nagbibigay daw siya ng libreng lugaw sa mga mahihirap na matatanda. Nag-iisa akong kumakain ng mamahaling course meal sa hotel. Ang nasa tabi ko lang ay mga taong lumapit dahil lang sa pera. Sino ang tunay na mayaman? Si Nena. Si Nena ang tunay na mayaman. Nobyembre 3, 2042. Nagpasya na ako. Magpapanggap ako na nawala ng lahat at pupuntahan si Nena. Kung itataboy ako ni Nena, balak ko na talagang umalis sa mundong ito. Ngunit kung sakali ay tatanggapin ako ni Nena, mamumuhay ako sa natitirang buhay ko para kay Nena. Niyakap ni Nena ang diary sa kanyang dibdib at tahimik na lumuha. Ang katotohanan na ang ama na akala niya ay nagtapon sa kanya dahil sa puot ay, sa totoo lang, lihim na nagmamasid sa kanya na parang isang makasalanan dahil hindi niya matanggap ang kanyang pagiging duwag. At ang malupit na paghihiwalay 12 taon na ang nakaraan ay isang paraan din ng kanyang awkward na pagsisisi. Lahat ng iyon ay nagpunit sa puso ni Nena. Nang sandaling iyon, namatay ang ilaw sa operating room. Lumabas ang doktor. Tumayo si Nena at tumakbo sa doktor. Doktor, ang tatay ko, anong nangyari sa kanya? Sa kabutihang palad, walang panganib sa kanyang buhay. Ngunit dahil sa matinding pagdurugo sa kanyang matandang edad, kailangan siyang bantayan sa intensive care unit sa loob ng halos 1 linggo. Umupo si Nena sa sahig at nagpasalamat sa langit. Salamat po. Maraming salamat po. Ilang araw pagkatapos, inilipat si Don Emilio mula sa intensive care unit sa isang regular na silid ng ospital. Binantayan ni Nena si Don Emilio araw at gabi. At sa ika-5 araw, dahan-dahang binuksan ni Don Emilio ang kanyang mga mata. Nena, panaginip ba ito o langit? Mahina ang boses ni Don Emilio, ngunit malinaw ang kanyang malay. Ibinulong ni Nena ang kanyang mukha sa kamay ni Don Emilio at sumagot, Ama. Hindi po ito panaginip, nandito po ako. Bakit po kayo nabuhay ng ganoon katanga? Bakit po kayo nag-iisa, na nagdadala ng lahat ng bigat na iyon? Tinawag ni Nena si Don Emilio na ama, hindi na po ama. Inabot ni Don Emilio ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang buhok ni Nena. Sa buong buhay niya, presidente lang ang naririnig niya, ngunit ngayon, ang isang salita na ama na sinabi ni Nena ay mas marangal kaysa sa anumang titulo sa mundo. Pasensya na,
Huli na ako. Bumuhos ang luha mula sa mata ni Don Emilio. Gusto kong sabihin kay Elena na nakita kita at pinatawad mo ako, kaya hindi ako namatay at bumalik ako. Mahigpit na hinawakan ni Nena ang kamay ni Don Emilio at nagsalita. Ama, huwag na po kayong umalis. Magtayo po ulit tayo ng lugawan at magnegosyo po tayong magkasama. Ama, hindi ko po kailangan ng pera. Gusto ko lang po kayong makita na masarap kumain sa tabi ko. Umiyak si Don Emilio na parang bata sa sinabi ni Nena. Salamat, maraming salamat. Napakasuwerte ko na ikaw ang aking anak. Matagal na magkahawak kamay ang dalawa at umiyak. Ang 40 taon ng hinanakit at 2 taon ng pagkakamali ay nahugasan ng luha. Sa labas ng silid ng ospital, may dala pang ibang balita ang sekretarya ni Don Emilio. Ginang, pwede po ba kayong lumabas sandali? Nang lumabas si Nena sa pasilyo, inabot ng sekretarya ang mga dokumento. Matagal na pong hinahanap kayo ng presidente. Ayon po sa records ng ospital kung saan namatay ang nanay nyo, si Ginang Elena Cruz, sinundan niya po ito hanggang sa bahay ampunan at sa wakas po, nalaman niya po na kayo ang kanyang tunay na anak 3 taon na ang nakaraan, kumabog ang puso ni Nena sa sinabi ng sekretarya. Ngunit inakala po ng presidente na napakalaki ng kasalanan niya sa inyo, kaya hindi po siya karapat-dapat na lumabas bilang ama. Kaya, sinubukan niyang panatilihin kayo sa tabi niya bilang manugang at bantayan kayo, ngunit matapos ang aksidente ni Ginong Joel, mas lalong nahirapan ang presidente sa pag-iisip na ang kanyang kasalanan ay bumalik sa kanyang anak. Bumuhos ang luha mula sa mata ni Nena. 2 taon na ang nakaraan, pinalayas niya kayo upang hindi kayo makaranas ng mas malaking kapahamakan kung pagkatapos noon, gabi-gabi ay nag-aalala ang presidente para sa inyo at palihim na nagpadala ng tao upang bantayan kayo. Niyakap ni Nena ang pader ng pasilyo at pinanatili ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang sakit at hirap na pinagdaanan ni Don Emilio sa lahat ng panahong iyon. Kasabay nito, may iba pang nangyayari sa labas ng silid ng ospital. Nagsimula na ang kaparusahan para kay Jenny. Agad na inutusan ni Don Emilio ang kanyang sekretarya nang gumising siya mula sa kama ng ospital, isang walang awa na paghuhusga. Ilabas ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Jenny, walang matitira. Hayaan silang tumanggap ng hustisya at bawiin ang lahat ng may kinalaman sa aking ari-arian. Ipinasa ng legal team ni Don Emilio ang malawak na ebidensya ng embezzlement, tax evasion, at illegal squatting ni Jenny sa Taga-Usig. Si Jenny, na hindi man lang napanaginipan kung anong resulta ang idudulot ng kanyang mga ginawa, ay nagtitipon pa rin ng mga abogado sa kanyang marangyang mansyon. Ngunit ang dumating sa kanyang bakuran ay hindi mga abogado kundi mga investigador. Miss Jenny Santos, ikaw ay pinigil dahil sa pagnanakaw at tax evasion, ano ito? Hindi ito magagawa ng kuya ko, Kuya Don Emilio. Sumigaw si Jenny at lumaban, ngunit ang kanyang marangyang damit ay sinabayan ng mga investigador. Ang kanyang pinagmamalaking lupa at gusali ay kinumpiska sa isang gabi, at ang mga negosyo ng kanyang asawa at mga anak, na pinutol ang pondo sa utos ni Don Emilio, ay sunod-sunod na nabangkarote. Si Jenny ay sa wakas ay pinalayas sa lansangan na walang kahit isang kusing, gaya ng kanyang matatalim na salita kay Nena. Ang mga nagmamaneho, ng backhoe na ginamit niya upang sirain ang tindahan ni Nena ay binigyan ng matinding kaparusahan ng legal team ni Don Emilio, at si Jenny, na itinuturing na mastermind, ay nahatulan ng 7 taon ng pagkakakulong. Sa korte, bumagsak si Jenny at umiyak. Kuya, pakiusap, patawarin mo ako kahit isang beses lang. Nagkamali ako, kuya. Ngunit malamig na tumalikod si Don Emilio. Jenny, anong ginawa mo kay Nena? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang sirang radyo na iyon? Hindi lang basta sinira mo ang isang bagay kundi niyurakan mo ang mga alaala at puso ng isang tao. Bayaran mo ang kapalit. Si Jenny ay kinaladkad sa bilangguan, at ang kanyang pamilya ay nawalan ng lahat ng ari-arian at nagkawatak-watak. Isang sandali na natupad ang universal na katotohanan na ang kasamaan ay siguradong mapaparusahan. Sa kabilang banda, nagsimulang umulan ng hindi kapani-paniwalang gantimpala sa buhay ni Nena. Agad na binili ni Don Emilio ang buong lugawan na pinapatakbo ni Nena at pinangalanan itong Elena at Nena Street. Hindi lang basta nagtayo ng gusali kundi ginawa itong isang malaking welfare foundation kung saan ang mga mahihirap na kapitbahay at matatanda sa lugar ay maaaring makakain ng mainit na pagkain anumang oras. Nagtatag si Don Emilio ng 10 milyon na scholarship fund sa pangalan ni Nena. Ito ay upang ang mga batang lumaki bilang ulila, tulad ni Nena, at itinataboy ng lipunan, ay hindi na makakain ng tinapay na may luha. Araw-araw,
Ang media ay naglalathala ng mga balita tungkol sa pagbabago ng isang bilyonaryo na nakasuot ng sirang damit at ang nakakapanabik na kwento ng isang anghel na manugang o anghel na anak. Naging tanyag si Nena sa buong bansa sa isang gabi, at ang pila ng mga taong sumusuporta at naghihikayat sa kanya ay hindi natatapos sa harap ng kanyang lugawan. Higit sa lahat, ang pinakamalaking gantimpala ay hindi material. Opisyal na idinagdag ni Don Emilio si Nena sa kanyang record. Matapos ang 40 taon, si Nena Santos ay naging Nena Ramos. At ang libingan ng ina ni Nena, si Elena, ay inilipat sa pinakamaliwanag na bahagi ng sementeryo ng pamilya ni Don Emilio. Lumuhod si Don Emilio sa harap ng lapida ni Elena at umiyak ng malakas, humihingi ng tawad sa kanyang pagiging duwag sa loob ng nakaraang mga taon. Elena, pasensya na. Talagang pasensya na. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, ngunit mamumuhay ako sa natitirang buhay ko para sa ating anak na si Nena. Iyan lang ang tanging paraan upang makabayad ako sa iyo. Kasama ni Don Emilio, nagbigay-pugay si Nena sa libingan ng kanyang ina. Nanay, hindi na po ako nag-iisa ngayon. Ang taong mahal na mahal mo po ay nasa tabi ko. Ang damdamin na nakapaloob sa bankbook na ito. Dahil sa pagbabantay mo po sa langit, naipadala po ito ng maayos sa Ama. Huwag na po kayong mag-alala at magpahinga po kayo ng maayos. Matagal na nanatili si Don Emilio at Nena sa libingan at nag-usap tungkol sa nakaraan. Nena, napakabait ng iyong ina. Siya ay isang dalisay at malinaw na tao na parang bulaklak. Napakakamukha mo ang iyong ina. Ama, sa totoo lang, mabait din po kayo. Naaalala niyo po ba 12 taon na ang nakaraan, noong sinunog ko ang lahat ng niluto kong pagkain? Nagalit po kayo sa labas, ngunit sa likod po, nagpadala po kayo ng sekretarya upang bumili ng masasarap na pagkaing Pinoy mula sa sikat na tindahan ng pagkain sa Maynila. Noong panahong iyon, nalaman ko po. Isang bagay na halos hindi na maalala ni Don Emilio, ngunit iningatan ni Nena ang maliit na pag-aalaga na iyon na parang kayamanan at ito ang nagpatatag sa kanya sa loob ng 2 taon. Nagkahawak kamay ang dalawa at bumaba mula sa bundok. Malinaw ang langit at mainit ang hangin, mahina na sinabi ni Don Emilio kay Nena. Nena, ang tawagin akong ama ng aking anak ay mas malaking karangalan para sa akin kaysa sa bilyon-bilyong ari-arian. Gusto kong mamuhay sa natitirang buhay ko kasama ang ama, kumakain ng mainit na pagkain, ngumiti si Nena ng maliwanag at sumagot. Opo, ama, simulan po natin ulit ang lugawan, matutuwa rin po si nanay. Naglakad ang dalawa, nangako ng bagong simula. Ang isang presidente na may bilyon-bilyong ari-arian, at ang may-ari ng isang maliit na lugawan, ngunit ngayon, sila ay naging mas mahalagang pamilya kaysa sa anumang bagay. Ang oras ay dumaloy na parang ilog, at lumipas na ang 1 taon. Ang lumang lugawan sa maliit na eskinita sa Bulacan ay ngayon ay naging isang sikat na lugar para sa mga taong nagmumula sa buong bansa. Ngunit hindi ito naging isang malaking kainan. Sa halip na palawakin ang tindahan, pinalitan lang ni Don Emilio at Nena ang lumang wallpaper at ang wobbly na upuan ng matibay, pinanatili ang simpleng kapaligiran ng dati. Sa pasukan ng tindahan, may nakasabit na bagong karatula, isang mangkok na puno ng katapatan. Elena at Nena. Sa tabi nito, mayroong isang showcase na nagpapakita ng isang perpektong naibalik na radyo na nabasag 1 taon na ang nakaraan. Ngayon, sa radyong iyon, sa halip na ingay, umaagos ang mga mainit na kwento at musika na pinili ni Nena araw-araw. Ang mga tao ay kumakain ng lugaw at hinahaplos ang radyong iyon, dahil alam nila ang bigat ng pagtitiis at pag-ibig na nakapaloob dito. Ang pang-araw-araw na buhay ni Don Emilio ay nagbago ng 180 degrees mula 1 taon na ang nakaraan. Alas 4 ng madaling araw, gumising si Don Emilio bago si Nena at pumunta sa kusina. Ngayon, si Don Emilio ay isang matandang mas bagay sa komportableng pantalon at apron kaysa sa suit. Ama, gising na po kayo? Opo, ako na ang unang nagpakulo ng sabaw ngayon. Nena, matulog ka pa ng kaunti. Ay, salamat po, ama. Hinimas ni Nena ang likod ni Don Emilio at tumayo sa kusina kasama niya. Magkasama silang naghahanda para sa almusal, naghiwa ng sibuyas, naghiwa ng karne, naglagay ng kimchi, simpleng ngunit puno ng pag-aalaga ang kanilang mga kamay. Bawat Sabado, isinasara ni Don Emilio ang lugawan at nagdaraos ng isang espesyal na kaganapan. Ang pangalan nito ay Milagro ng 1 piso. Ito ay isang araw kung saan binibigyan niya ng pinakamasarap na lugaw na may karne sa halagang 7 lamang ang mga matatandang nahihirapan o mga bata mula sa bahay ampunan. Lolo,
Lagyan niyo pa po ng maraming karne ngayon. Ngumiti ng maliwanag ang isang bata mula sa bahay ampunan. Ngumiti si Don Emilio ng bahagya at nilagyan ng maraming karne. Sige, kumain ka ng marami. Nena, hinahaplos ang ulo ni Don Emilio at sumagot. Nena, kayang-kaya magbago ang tao. Salamat sa iyo at nagawa kong magbago. Salamat, naririnig din paminsan-minsan ang balita tungkol kay Jenny. Si Jenny, na naglilingkod bilang isang huwarang preso sa kulungan, ay sinasabing tumutulong sa ibang mga preso nang walang anumang bakas ng dating pagmamataas. Paminsan-minsan, nagpapadala siya ng liham kay Don Emilio, Kuya, pasensya na po. Talagang pasensya na po. Ngayon ko lang po napagtanto kung gaano po ako kasamang tao. Gusto ko rin pong humingi ng tawad kay Nena. Binasa ni Don Emilio ang liham at ipinakita kay Nena. Nena, anong iniisip mo? Nag-isip sandali si Nena at sumagot. Ama, balang araw, magbabago rin po si tita. Kayang-kaya po magbago ang tao. Ikaw po mismo ang nagpatunay niyan. Tumango si Don Emilio sa sinabi ni Nena, at sumagot siya kay Jenny. Jenny, kaya mo ring muling ipanganak bilang isang tao. Pagkalabas mo, pumunta ka sa aming lugawan. Si Nena ang maghahanda ng mainit na pagkain para sa iyo. Isang malinaw na hapon, binisita ni Don Emilio at Nena ang sementeryo kung saan naroon ang libingan ni Elena. Hawak ni Nena ang lumang bankbook na kanyang inipon sa loob ng 12 taon. Maingat na inilagay ni Nena ang bankbook sa harap ng lapida. Nanay, naaalala mo ba ang bankbook na ito? Ito po ang inipon ko sa loob ng 2 taon, unti-unti. Ngayon po, ibibigay ko po ito sa inyo. Nanay, dahil po sa pagbabantay niyo sa langit, nakita ko po ang aking ama. Niyakap ni Don Emilio ang balikat ni Nena at tumingala sa langit. Ang asul na langit na walang ulap, pakiramdam niya ay nakangiti si Elena mula sa kabilang dako. Elena, pinalaki ko ng maayos ang ating anak, hindi ba? Dahil binantayan mo siya mula sa langit, lumaki siyang napakabait. Salamat, maraming salamat. Nanginig ang boses ni Don Emilio, ngunit ngayon ay puno ito ng pasasalamat, hindi na ng pagsisisi o pagkakasala. Matagal na nanatili ang dalawa sa libingan at nag-usap. Ang sakit ng nakaraan ay naging alaala na ngayon, at ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap ay naging pag-asa. Pagsapit ng gabi, bumalik si Don Emilio at Nena sa tindahan at sabay na naghanda para sa hapunan. Nagsimulang pumasok ang mga regular na customer. May-ari, isang lugaw po ulit ngayon? Lolo, ako rin po. Kami po ay 2. Agad na napuno ng customer ang tindahan. Abay na gumalaw si Don Emilio at Nena, tinatanggap ang mga customer. Isang customer ang nagsabi. May-ari, iba po ang lugaw nyo dito. Bukod sa masarap, pakiramdam ko ay umiinit ang puso ko pagkatapos kumain. Ngumiti si Nena ng maliwanag at sumagot. Salamat po, ginagawa lang po namin ito ng buong puso. Ngumiti si Don Emilio ng masaya habang nakikita iyon. Sa isang dingding ng tindahan, may nakasabit na frame na sulat kamay ni Don Emilio. Mas mahalaga kaysa sa pera ang tao, at mas mabigat kaysa sa kapangyarihan ang katapatan. Ito ang katotohanan ng buhay na natutunan ni Don Emilio sa loob ng 73 taon. Ang lumang bankbook na inipon ni Nena sa loob ng 2 taon ay nakalagay sa isang glass case sa dingding ng lugawan, hindi sa opisina ni Don Emilio. Sa tabi nito, may nakasulat na mensahe, 1,000 na mas mabigat kaysa sa bilyon-bilyon. Hindi matutumbasan ng pera ang bigat ng katapatan. Maraming customer ang lumuluha habang tinitingnan ang bankbook na iyon, at nagmumuni-muni sa kanilang buhay. Pagsapit ng gabi, oras na para isara ang tindahan, sabay na naghuhugas ng pinggan si Don Emilio at Nena upang tapusin ang araw. Ama, ang dami po nating nabenta ngayon. Gustong-gusto po ng mga customer. Nena, hindi ko akalain na darating ang araw na magiging ganito ako kasaya. Sa buong buhay ko, hinabol ko lang ang pera, ngunit ang totoo, ang kaligayahan ay nasa simpleng lugar na ito. Naghuhugas ng pinggan si Don Emilio at tumingin sa labas ng bintana. Maliwanag na sumisikat ang buwan. Nena, alam mo ba? Noong may bilyon-bilyong ari-arian ako, hindi ako makatulog gabi-gabi. Nag-aalala ako kung sino ang nagtatangka sa aking pera, kung sino ang magtataksil sa akin, kaya hindi ako makatulog. Ngunit ngayon, nakakatulog ako ng mahimbing gabi-gabi, dahil nasa tabi kita. Mahigpit na hinawakan ni Nena ang kamay ni Don Emilio. Ama, ako rin po, talagang nalulungkot po ako sa loob ng 2 taon.
Ngunit ngayon po, nandito po kayo, kaya matatag po ako. Sabay na pinatay ng dalawa ang ilaw ng tindahan at pumasok sa likod na kwarto. Ngayon, gabi-gabi bago matulog, tinitingnan ni Don Emilio ang lumang pedometer na binili ni Nena para sa kanya. Ang isang dahilan kung bakit siya naglalakad ng 10,000 hakbang bawat araw upang pangalagaan ang kanyang kalusugan ay upang mas matagal niyang mapanatili ang pangalan ng isang ama sa tabi ni Nena. Sa mesa ni Don Emilio, may nakalagay na family picture nila ni Nena. Ang litrato ng isang matandang pulubi na nakasuot ng basurang damit at ng isang anak na nakasuot ng apron na nakangiti ng maliwanag ay naging isang obra maestra na mas maganda kaysa sa anumang sining na mayroon ni Don Emilio. Hinaplos ni Don Emilio ang litrato at bumulong. Elena, pinalaki ko ng maayos ang ating anak, hindi ba? Mayaman na ako ngayon, hindi sa pera, kundi sa tao. Kinabukasan, umaga, muling nagsimula ang lugawan ni Nena sa tunog ng paghiwa na gumigising sa madaling araw. Nagkatinginan si Don Emilio at Nena sa harap ng kumukulong kaldero at ngumiti. Ang kanilang kwento ng buhay, kung saan ang kawalang katarungan ay nawala na parang nebe at ang pagsisisi ay napuno ng damdamin, ay ngayon ay naging isang alamat na nagbibigay aliw sa marami. Nagluluto ng lugaw si Don Emilio at nag-iisip. Nabuhay ako ng 70-33 taon at nag-ipon ng bilyon-bilyong ari-arian, ngunit naging tunay na mayaman ako simula nang makita ko ang aking anak. Ang pera ay nagparamdam sa akin ng kalungkutan, ngunit si Nena ay nagpapasaya sa akin. Naghuhugas din ng pinggan si Nena at nag-iisip. Nag-iisa ako sa loob ng 2 taon, ngunit ngayon ay may ama na ako. Matutuwa rin si Joel sa langit. Makikita niya ang aming masayang hitsura. Bumukas ang pinto ng tindahan at pumasok ang unang customer. Maligayang pagdating po. Ang masayang boses ni Don Emilio at Nena ay pumuno sa loob ng tindahan. Ngayon din, sa lugar na ito, ang pinakamahalagang bagay, ang katapatan, ay ibinabahagi kasama ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Lumipas pa ang 5 taon, si Don Emilio ay ngayon ay isang malusog na 78 taong gulang na matanda. Si Nena ay naging chairman ng Elena at Nena Welfare Foundation, tumutulong sa mga bata sa bahay ampunan at mga matatandang nag-iisa sa buong bansa. Ngunit pinuprotektahan pa rin ng dalawa ang maliit na lugawan na iyon. Gumigising sila gabi-gabi, nagluluto ng sabaw, at tinatanggap ang mga customer. Ang kumpanya ni Don Emilio ay nasa pangalan na ni Nena, ngunit mas mahal ni Nena ang lugawan kaysa sa trabaho sa kumpanya. Ama, tinatanong po ako ng mga tao kung bakit ko pa rin po itinutuloy ang lugawan. Anong sinasagot mo? Sinasagot ko po na ito ang pinakamasayang lugar. At ang oras na kasama po kayo ang pinakamahalaga. Namula ang mga mata ni Don Emilio sa sinabi ni Nena. Mas mahal ni Don Emilio ngayon ang kusina ng lugawan kaysa sa conference room ng kumpanya, ang lumang apron kaysa sa mamahaling suit, ang mainit na barley tea kaysa sa mamahaling whiskey. Ang kaligayahan na matagal nang hinahanap ni Don Emilio ay sa wakas ay natagpuan sa pinakamalapit na lugar. Ang kumain kasama ang pamilya, tumawa at mag-usap, at magkahawak kamay ng mainit. Iyan ang buhay ng isang tunay na mayaman. Ngayon din, nagluluto si Don Emilio ng lugaw kasama si Nena. At nag-iisip, kung hindi ko sana pinuntahan si Nena na nakasuot ng sirang damit noon, namatay sana ako bilang isang malungkot na bilyonaryo. Ngunit nakita ko ang katapatan, nakita ko ang aking anak, at nakamit ko ang kaligayahan. Nag-iisip din si Nena. Kung nagtanim ako ng puot sa ama at isinara ang pinto, hindi na sana kami nagkita, ngunit pinili ko ang pagpapatawad, at dahil doon, nakita ko ang aking ama. Ang kwento ng dalawa ay ngayon, ay ibinabahagi bilang pag-asa sa maraming tao, na may mas mahalaga kaysa sa pera, na may mas mabigat kaysa sa kapangyarihan, at na ang tao ay maaaring magbago anumang oras. Pinatunayan iyan ng kwento ni Don Emilio at Nena. Ngayon din, sa lugawan na may isang mangkok na puno ng katapatan, ang pinakamainit na kwento sa mundo ay ibinabahagi kasama ang kumukulong lugaw. Naway ang kwento ngayon ay magbigay ng kaunting inspirasyon sa inyong puso, may mga bagay sa mundo na hindi mabibili ng pera. Katapatan, pagpapatawad, at pamilya. Si Don Emilio, ang presidente, ay may bilyon-bilyong ari-arian ngunit malungkot, at si Nena ay mahirap ngunit mayaman sa katapatan. Sa huli, natuklasan ng dalawa kung ano ang tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng isa't isa. Sana ay muli ninyong tingnan ang mga mahalagang tao sa paligid ninyo ngayon. Kung mayroon kayong hindi napatawad, patawarin niyo sila ngayon. Kung mayroon kayong hindi napasalamatan, pasalamatan niyo sila ngayon.
Mas mahalaga kaysa sa pera ang tao. Mas mabigat kaysa sa kapangyarihan ang katapatan. Naway ang bawat araw ninyo ay maging simple ngunit puno ng kaligayahan, tulad ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang inyong mga pagsuporta at pagpindot sa like button ay nagbibigay lakas upang makagawa pa ng mas maraming nakakapanabik na kwento. Paki-comment kung saan kayo nakikinig ngayon. Naway mapuno ng swerte at pagpapala ang lugar na iyon. Laging sinusuportahan ang inyong ngayon. Salamat!